Isang 68 anyos na ina ang nagsimulang maghinala sa tila perpektong katipan ng kanyang milyonaryong anak, kahit wala siyang konkretong ebidensya. Dala ng isang kutob na hindi niya mabaliwala, tinanggap niya ang magtrabaho ng nakatago sa isang kapehan upang mamasid ito ng malapitan. Pagkalipas ng ilang araw, nakarinig siya ng isang usapan na nagbunyag ng isang malamig na plano, ang magpakasal para lamang sa pera at linlangin ang sarili niyang anak. Nang walang sinasabi, naghanda siya ng isang tahimik na bitag na magbabago magpakailanman sa tadhana ng pamilyang iyon. Nagising si Lourdes Almeda alas 3 ng madaling araw, dala ang pakiramdam na iyon muli. Hindi ito eksaktong takot. Ang takot ay natutunan na niyang kilalanin mula pa noong 23 taong gulang siya, nang ang kanyang asawa ay unang dinala sa ospital dahil sa panghihina ng puso. Natutunan niya ito nang ipanganak ang kanyang anak ng kulang sa buwan at nanatili ng 22 araw sa liig ng Philippine General Hospital. Natutunan niya ito sa lahat ng mga gabing dumarating ang mga bayarin sa drawer, ngunit hindi sumasabay ang pera. Ang gumigising sa kanya ngayon ay ibang bagay. Isang pagkabalisa na walang tiyak na pangalan, ang uri na hindi maipaliwanag sa doktor at hindi nalulunasan ng tableta. Ang uri ng bagay na natutunang tawaging premonisyon ng mga kababaihan sa kanyang henerasyon, at tinatawag naman ng mga mas bata, ng may bahagyang pagmamaliit, na anxiety. Naupo siya sa gilid ng kama sa dilim ng malawak na silid ng kanyang kondo sa Makati, at nanatiling tahimik sandali, pinakikinggan ang katahimikan na sa Metro Manila ay hindi kailanman ganap na tahimik. Sa labas, may sasakyang dumadaan sa kalye. Ang aircon ay gumagawa ng tuloy-tuloy at mahinang ugong. Ang orasan ay nagpapakita ng alas 3:11 ng madaling araw. Inabot ni Lourdes ang rosaryo sa bedside table, ang mismong rosaryo na pag-aari ng kanyang ina, ang mga butil ng madilim na kahoy na kuminis na dahil sa panahon at sa ilang dekadang paggamit. At nagsimulang magdasal sa mahina at may indayog na tinig ng isang taong inuulit ang mga salitang iyon sa loob ng 50 taon nang hindi na kailangang isipin ang kasunod. Nagdasal siya ng sapat upang huminto ang pag-ikot ng kanyang isip. Nagdasal siya hanggang sa ang langit sa labas ay magsimulang mabawasan ang kadiliman, ang asul na iyon ng Maynila na hindi naman talaga asul dahil hindi hinahayaan ng lungsod na maging ganap na madilim ang langit sa gabi. Nagdasal siya hanggang sa magising ang lungsod bago siya, gaya ng laging nangyayari. Alas 6 ng umaga, nasa kusina na siya at nagtitimpla ng kape. Alas 6:30, ang kondo ay amoy na ng pinaghalong matapang na kape, at kaunting kanela na inilalagay niya sa strainer mula pa noong bata ang kanyang anak, isang gawi na naging napakalalim na kaya hindi na niya ito iniisip. 6 na taon na ang nakalilipas nang lumipat si Rafael, noong lumaki na ang kumpanya ng sapat upang bigyang katwiran ang isang penthouse sa Bonifacio Global City. Ngunit ang kondo ni Lourdes sa Makati ang nananatiling lugar kung saan siya sumusulpot tuwing linggo, kung saan siya tumatawag kapag kailangan niyang mag-isip ng malakas, kung saan ang tunay niyang buhay ay laging nakakahanap ng angkla. 4 na buwan. Ang kasal ay nakatakda sa loob ng 4 na buwan. Ininom ni Lourdes ang kape ng nakatayo, nakasandal sa lababo, nakatingin sa bintana ng kusina sa mga puno sa kalye na nagsisimula ng masikatan ng araw. May mga napili na ring imbitasyon, siya mismo ay dumalo sa pulong kasama ang event coordinator, nakaupo sa tabi ni Isabela habang sinusuri nilang dalawa ang mga sample ng papel at uri ng font sa isang design studio sa Makati. May naka-reserve na ring ballroom, ang pinakamaganda sa isang hotel sa Forbes Park, na may kapasidad para sa 450 tao, dahil si Rafael Almeda ay hindi gumagawa ng anuman ng kalahatan at kailanman ay hindi gumawa ng ganoon. May gown na ring in-order sa isang atelier sa Milan, na ang pangalan ay paminsan-minsang inuulit ni Lourdes sa kanyang isip nang may kakaibang pakiramdam na tila hinahawakan niya ang isang bagay na hindi kanya. Mayroon ng buong buhay na maingat na binubuo sa paligid ng kasal na iyon, at si Lourdes ay nasa gitna ng lahat ng iyon nang may patuloy at nakababalisang pakiramdam na may mali. Ang problema ay hindi niya masabi kung ano. Si Isabela Montenegro ay 34 na taong gulang at may hitsura ng isang taong naglalaan ng tamang oras at pera sa tamang mga lugar. Maganda siya sa partikular na paraan ng isang taong nakakaalam kung hanggang saan niya maaaring ayusin ang sariling hitsura nang hindi nahahalata ang pagsisikap. Maayos ang kanyang buhok, laging nasa tamang timpla ng pagiging casual at maayos. Isang balat na bunga ng kombinasyon ng genetika at pangangalaga na hindi kailanman nagiging masyadong halata.
Mga damit na pinili ng may tumpak na kamalayan na ang bawat kapaligiran ay may hindi nakasulat na code at ang hindi pagsunod dito ay isang pagkakamali na napapansin ng mga tao sa paligid kahit hindi nila alam na napansin nila ito. Sa harap ng pamilya ni Rafael, gumagamit si Isabela ng mga neutral na kulay at simpleng alahas. Sa harap ng mga kaibigan nito, mas madalas siyang umingiti at mas natural ang paggalaw. Sa mga business event, siya ang tahimik at eleganteng katuwang na nasa tamang posisyon sa pagitan ng pagiging naroon at hindi nakakasagabal. Sa mga hapunan kasama ang mga mas matandang kasosyo ni Rafael, nagtatanong siya tungkol sa kanilang mga anak at naaalala ang mga pangalan ng kanilang mga apo. Sa mga pananghalian ng linggo kasama si Lourdes, pinupuri niya ang pagkain ng may detalye ng isang taong marunong sa pagluluto, ngunit ayaw magmukhang nakikipagkompetensya. Laging tamang pangungusap. Laging tamang tono. Laging kilos na hindi kulang at hindi sobra. Si Lourdes ay gumugol ng 68 taon sa pag-aaral na magbasa ng mga tao. Ito ay isang kasanayan na hindi niya alam kung paano papangalanan ng tumpak. Hindi ito psikolohiya, hindi ito supernatural na kakayahan, ito ay simpleng ilang dekada ng atensyon sa detalye na naipon sa katahimikan. Sa paraan ng paghawak ng baso ng isang tao kapag kinakabahan. Sa mikrosegundo ng pag-aalinlangan bago ang isang sagot na masyadong madaling lumabas. Sa partikular na init na naroon o wala sa mga mata ng isang tao kapag tunay siyang tumatawa. Itinuro sa kanya ng buhay na ibinubunyag ng mga tao kung sino sila sa mga gilid, sa maliliit na puwang sa pagitan ng nais nilang ipakita at ng mga nakakatakas ng hindi nila namamalayan. At ang nababasa ni Lourdes kay Isabela ay isang kawalan. Hindi niya ito magawang mas maging tumpak pa rito, ito ay kawalan ng tunay na init, ang uri na hindi maaaring ensayo dahil alinman sa naroon ito o sadyang wala. Kapag tumitingin si Isabela kay Rafael, at maraming oras na ginugol si Lourdes sa pagmamasid doon sa mga pagtitipon ng pamilya, sa mga hapunan, at sa mga hapon ng linggo, mayroon sa tingin na yon na kinikilala ni Lourdes bilang kalkulasyong nagbabalat kayo bilang pagmamahal. Para bang ang bawat kilos ng paglalambing ay resulta ng isang desisyon at hindi ng isang udyok. Para bang sinusunod niya ang isang script na kabisadong-kabisado na niya, kaya siya mismo ay hindi na napapansin ang pagkakaiba ng script at ng realidad. Ngunit iyon ay nararamdaman lamang niya. At ang nararamdaman, alam ni Lourdes, ay hindi patunay ng anuman. Masaya si Rafael. Iyon ay nakikita at totoo, at hindi hinahayaan ni Lourdes na ang sarili niyang pagkabalisa ay burahin ang katotohanan iyon. Ang kanyang anak ay umabot na sa 41 taon na may isa sa pinakamatagumpay na real estate development company sa bansa, na itinatag mula sa wala simula sa isang inuupahang apartment sa Pasig kung saan silang dalawa ay tumira noong mga unang taon matapos pumanaw ng maaga ang kanyang asawa. Binuo ni Rafael ang bawat bahagi ng buhay na yon gamit ang sariling mga kamay at may determinasyong minsan ay nakakatakot dahil sa pagkakahawig nito sa kanya. At ngayon, kumbinsido siya na nahanap na niya ang babae ng kanyang buhay. Nagbibiyahe siya para magsara ng mga kontrata sa Davao, Cebu, minsan sa Singapore, at bumabalik sa bahay ng may katiyakan na may isang taong mapagkakatiwalaan na naghihintay sa kanya. Ayaw ni Lourdes na maging ina na sumisira sa kaligayahan ng anak base sa isang anino na hindi niya magawang gawing salita. Sinubukan na niya minsan, isang hapon ng linggo sa sala ng kanyang kondo sa Makati, na maingat na banggitin na kung minsan ang mga tao ay hindi laging kung ano ang hitsura nila, na ang panahon ng engagement ay naroon para mas makilala natin ang mga pinipili nating makasama habang buhay. Nakinig si Rafael ng may pasensya na inilalaan niya para sa mga pag-aalala ng kanyang ina. Ang banayad at tila nagpapalampas na pasensya na nabubuo ng mga anak na nasa hustong gulang na kapag mahal na mahal nila ang kanilang mga ina, ngunit hindi na kailangang protektahan ng mga ito, at sinabing naintindihan niya, na normal lang ang magkaroon ng duda, na sadyang mahiyain si Isabela at nangangailangan ito ng panahon. Hinayaan na ni Lourdes ang paksa. Ngunit ang rosaryo ay kailangan pa rin 3:00 ng madaling araw. Si Selma nang hindi namamalayan ang ginagawa, nagbigay ng hibla na kailangang hilahin ni Lourdes. Si Selma Rodriguez ay 53 taong gulang, nagtrabaho para kay Lourdes ng halos isang dekada at siya ang uri ng tao na nagsasalita habang nagtatrabaho, hindi sa paraang nakakaabala, kundi sa natural na kadalian ng isang taong nagpoproseso ng mga iniisip ng malakas at walang nakikitang problema rito. Naglilinis siya ng mga bintana ng sala isang Miyerkules ng umaga nang mabanggit niya, ng pahapyaw, sa parehong tono na gagamitin niya sa pagkomento tungkol sa traffic sa EDSA.
Na tuwing umaga ay nakikita niya ang katipan ni Sir Rafael na nakaupo sa dulong mesa ng isang kapehan sa kanto ng Ayala Avenue, laging sa parehong oras, laging sa parehong lugar, at ilang linggo na itong nangyayari. Sabi ni Lourdes, yes, at lumipat sa susunod na paksa ng usapan nang walang ipinapakitang anuman. Ngunit pagkalipas ng isang oras, nang nakaalis na si Selma at tahimik na muli ang bahay, nanatili siyang nakaupo sa armchair sa sala nang hindi nakikita ang ipinapakita sa telebisyon, iniisip iyon. Ang routine. Ang tumpak na oras. Ang parehong dulong mesa, tuwing umaga, sa loob ng ilang linggo. Nakatira si Isabela sa penthouse sa GEC kasama si Rafael. Ang kapehang iyon sa Ayala ay nasa kabilang direksyon. Hindi ito madadaanan patungo sa anumang lugar na natural na pupuntahan ng isang babaeng may ganoong uri ng buhay. Masyado itong partikular para maging dahil lamang sa kaginhawahan. Masyado itong regular para maging nagkataon lamang. Isa itong routine. At ang mga routine ay naglalantad ng mga bagay na bihirang maisip ng mga taong itago dahil hindi nila akalain na may isang mahalagang taong nagmamasid. Nanatiling nakaupo si Lourdes sa armchair hanggang sa ang hapon ay naging gabi. Pagkatapos ay tumayo siya, pumunta sa kusina, uminom ng isang basong tubig at bumalik sa sala. Nanatili siya sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila na isa-isang nagliliwanag hanggang sa ang lungsod ay ganap ng nagliwanag sa ibaba. Ang palabas na yon ng ilaw na nakikita na niya sa loob ng ilang dekada, ngunit paminsan-minsan ay nagugulat pa rin siya. Nagdesisyon siya. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa kapehan. Ang kapehan sa kanto ay matatagpuan sa isang lumang gusaling may kulay buhanging facade, isa sa mga lugar na lumalaban sa pagdami ng mga matatayog na gusali sa Makati nang may tahimik na katigasan ng ulo ng mga bagay na may halaga. Mayroon itong madilim na berdeng tolda sa tapat ng bangketa at dalawang maliliit na mesa sa labas para sa mga gustong uminom ng kape habang nakatingin sa galaw ng syudad. Sa loob, maganda ito nang hindi na kailangang ipangalandakan. May counter na marmol na may mga marka ng paggamit at panahon, mga mesang madilim na kahoy na may dala ng marka ng maraming tasa at maraming usapan. Mainit na ilaw na nagpapamukha sa anumang oras ng umaga na mas madaling tiisin kaysa sa katotohanan. Dumating si Lourdes alas 8:05 ng isang Huwebes, suot ang kanyang beige na jacket na ginagamit niya sa mga malamig na umaga, at nag-order ng kape sa counter. Ang crew ay bata pa, marahil nasa 20 anyos, ang buhok ay nakatali ng mabilis at may suot na berdeng apron na may bordang pangalan ng shop sa bulsa. Nagserbisyo siya ng mabilis ngunit walang buhay, ang uri ng tao na natututo pa lamang na ang serbisyo ng isang lugar ay ang mukha nito. Pumili si Lourdes ng mesa sa kaliwang bahagi, malapit sa bintana, ngunit hindi mismo sa bintana, ang posisyon na nagpapahintulot na makita ang buong paligid ng hindi nagmumukhang nagmamasid. Ito ay isang kasanayan na nabuo niya sa loob ng ilang dekada nang hindi ito sinasadyang iniisip, ang humanap ng anggulo ng paningin na nagbibigay ng pinakamaraming impormasyon nang hindi kumukuha ng atensyon sa sarili. Nanatili siya ng 45 minuto sa mesang iyon. Pinagmasdan niya ang galaw ng may tahimik na atensyon ng isang taong may oras at marunong gumamit nito. Mga executive na pumapasok nang hindi tumitingin sa anuman kundi sa kanilang cellphone at lumalabas na may dalang paper cup. Mga inang may dalang stroller na sinasamantala ang oras sa pagitan ng pagpapasuso para maupo at mabuhay ng ilang minuto nang hindi kailangan ng anuman mula sa kahit sino. Dalawang matandang lalaki na naghahati sa dyaryo nang may pagkakakilanlan ng mga taong gumagawa niyon tuwing umaga sa loob ng maraming taon. Ang batang crew na nakakalimot ng mga order at pagkatapos ay humihingi ng paumanhin ng may ngiti na bahagyang bumabawi sa kaguluhan. At ang dulong mesa. Ito ay isang mesa para sa dalawa na nakasandal sa salaming dingding na nakaharap sa gilid na pasilyo, nakatalikod sa buong shop at nakaharap sa kalye. Ang taong nakaupo roon ay nakatalikod sa sinumang pumapasok sa pangunahing pinto, ang mukha ay nakaharap sa labas. Ito ang mesa na pipiliin mo kapag ayaw mong makita ng karamihan sa mga dumarating, ngunit gusto mo pa ring makita ang nangyayari sa labas. Wala si Isabela doon noong Huwebes na yon, ngunit tiningnan ni Lourdes ang mesang iyon ng matagal na sapat para maunawaan kung bakit pipiliin iyon ng isang tao araw-araw. Nang tumayo siya para umalis, dumaan siya sa counter para iwan ang bayad sa kape at nakita ang maliit na karatula sa tabi ng card machine. Payak na mga letra sa computer font, walang halong disenyo, na nagsasabing ang shop ay naghahanap ng cashier at server at pinapakiusapan ang mga interesado na tumawag o pumunta ng personal. Tinignan ni Lourdes ang karatulang iyon sa loob ng 3 segundo.
Pagkatapos ay lumabas siya. Ginugol niya ang buong hapon sa pag-isip na hindi tungkol sa pera. Ibang uri ito ng matematika, ang matematika ng panganib, pangangailangan, at oras. Sa edad na 68, retirado na sa loob ng 5 taon mula sa 32 taong karera sa administrative sector ng isang construction company na hindi sa kanyang anak, na may kalusugang tinawag ng doktor na kahanga-hanga. Sa isang kamakailang check-up, si Lourdes ay may pag-ari na wala ang karamihan sa kanyang henerasyon, oras. Hindi niya kailangan ng pera. Kailangan niya ng access. Kailangan niya ng isang lugar kung saan maaari siyang naroon nang hindi alam ni Isabela na naroon siya. Tinawagan niya si Consikaw, ang anak ng kanyang pinsang si Nilza na nakatira sa Quezon City at halos kilala ang lahat sa Central Business District. Hiniling niya ang kontak ng may-ari ng kapehan sa kanto nang hindi nagpapaliwanag kung bakit, sa natural na tono ng isang taong nagtatanong ng simpleng bagay. Ipinadala ni Consikaw ang numero sa loob ng 10 minuto sa pamamagitan ng WhatsApp at idinagdag na ang may-ari ay nagdangalang Fatima. Isang babaeng mula sa probinsya na dumating sa Maynila noong 17 taong gulang at binuo ang negosyo mula sa wala. Itinabi ni Lourdes ang numero at tinitigan ito ng matagal. Ang binabalak niyang gawin ay hindi maliit na bagay. Kasama rito ang pagsisinungaling tungkol sa sariling pangalan. Kasama rito ang pagtatrabaho sa isang lugar kung saan ang katipan na hindi pa niya manugang ay pumupunta araw-araw. Kasama rito ang tunay na posibilidad na makilala siya, ang lumikha ng isang sitwasyon na maaaring mawala sa kontrol, ang maging ina na yon, ang tinitingnan ng anak ng may halong pagmamahal at banayad na kahihiyan na walang sinumang bumabanggit ng malakas. Ngunit nandoon ang dulong mesa. At nandoon ang rosaryo na dinadasal niya 3:00 ng madaling araw sa loob ng ilang buwan. At nandoon ang ari-arian na inilalagay na sa pangalan nilang dalawa, ang joint account na nabanggit ni Rafael sa isang kamakailang usapan nang may siglang pinakinggan niya ng may nakangiting bibig ngunit tahimik na mga mata. Nandoon ang kumpanya na binuo ng kanyang anak ng paunti-unti sa loob ng 18 taon. Nandoon ang isang anak na mag-isa niyang pinalaki matapos mailibing ang asawa noong si Rafael ay 12 taong gulang pa lamang at hindi marunong makakita ng bitag kapag nasa loob na siya nito dahil hindi na niya kailangang matutunan iyon. 8:47 ng gabi, tinawagan ni Lourdes si Fatima. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Lourdes Mendoza, gamit ang pangalan ng kanyang yumaong lola na namatay bago pa ipanganak si Rafael, at kaya hindi matatagpuan sa anumang lugar na maaaring suriin ni Isabela. Sinabi niyang nagtrabaho siya sa komersyo sa loob ng maraming taon, na alam niya ang cashiering at customer service, na retirado na siya, ngunit hinahanap-hanap ang may ginagawa, na hindi hiyang ang kanyang ugali sa pagiging walang ginagawa. Itinanong ni Fatima ang kanyang edad at sinabi ito ni Lourdes ng may kapanatagan, inaasahang magiging problema ito. Ngunit tumawa si Fatima nang may katapatang agad na nagustuhan ni Lourdes at sinabing ang babaeng may karanasan sa cashier ang mismong hinahanap niya dahil ang dating crew ay nag-resign sa loob lamang ng 2 araw na abiso at iniwan siyang nakatenga. Nagkasundo silang magsisimula si Lourdes sa susunod na Lunes, mula 7:30 hanggang 2:00 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Pagkababa ng telepono, nanatiling nakaupo si Lourdes sa sala ng matagal nang walang ginagawa. Ang lungsod sa labas ay gumagawa ng tuloy-tuloy na ingay. Ang kondo ay tahimik sa paraan ng mga kondo ng mga taong nakatira mag-isa, may kalidad ng katahimikan na komportable at mabigat ng sabay depende sa araw. Inisip niya ang kanyang anak. Inisip niya ang mukha nito kapag masaya, ang bukas na ekspresyong iyon na mayroon na ito mula pa noong bata at hindi kailanman ganap na nagbago. Ang ekspresyon ng isang taong pinipiling maniwala sa kabutihan ng kapwa dahil may nagturo sa kanya na posible yon. Siya ang nagturo niyon. At ngayon, siya ang kailangang mag-ayos sa kung anong kahinaan ang iniwan ng turo na yon. Noong Sabado, pumunta siya sa isang maliit na palengke malapit sa bahay at bumili ng 3 simpleng blusa na may neutral na kulay, ang uri ng damit na bihirang isuot ni Lourdes dahil mas gusto niya ang mas matingkad na kulay. Ngunit magsisilbing tumpak para sa kanyang kailangan, ang naroon ng hindi napapansin. Sa botika sa kanto, bumili siya ng beige na lipstick na tila binubura ang labi sa halip na kulayan ito. Sa bahay, nag-ensayo siyang itali ang kanyang maputing buhok sa isang mababang buwan na iba sa karaniwan niyang ginagawa, mas pino, mas hindi kapansin-pansin. Tumayo siya sa harap ng salamin sa banyo sandali, tinitingnan ang babaeng iyon na hindi ganap na siya, ngunit hindi rin ibang tao. Siya ito na naka-low volume. Siya ito na walang ningning.
Siya ang eksaktong uri ng tao na tinitingnan ng mga mayayaman, ngunit hindi nakikita, hindi dahil sa sinasadyang kasamaan, kundi dahil sa nakagawiang nabuo sa loob ng maraming taon na hindi kailanman kailangang bigyang pansin ang mga nagsisilbi sa kanila. Ito, sa isip ni Lourdes, ang magiging pinakamalakas niyang proteksyon. Noong Lunes, dumating siya sa kapehan sa kanto alas 7:20, 10 minuto bago ang usapan. Tinanggap siya ni Fatima ng may mahigpit na pakikipagkamay, ipinakita ang cashier at ang ordering system ng may direktang bilis ng isang taong walang oras na dapat sayangin. Ipinakilala siya kay Jessica, ang batang crew na mabilis ang pagkakabun, at sinabing ang isa pang server sa morning shift, si Priscilla, ay darating alas 8. Ang apron ay kulay berde na may bordang pangalan ng shop sa puting kulay sa kaliwang bulsa. Isinuot ito ni Lourdes sa ibabaw ng kanyang beige na blusa at inayos ang kanyang reading glasses sa leg, kung saan lagi niya itong dala. Tumayo siya sa likod ng counter, kinikilala ang cashier, kinakabisado ang mga presyo at mga combo. Pinagmamasdan ang daloy ng umaga na nag-aayos sa sarili ng may pagiging natural ng isang taong nakapag-ayos na ng maraming umaga sa buong buhay niya. Martes, pumasok si Isabela Montenegro sa pinto alas 8:22 ng umaga. Nakilala siya ni Lourdes bago pa man niya iangat ang tingin mula sa cashier. Nakilala siya sa tunog ng mga hakbang, sa paraan ng pagbukas ng pinto, sa isang bagay na hindi maipaliwanag na itinatala ng matalas na atensyon, bago pa man ito mapangalanan ng katwiran. Pinanatili niya ang mga mata sa system sa loob ng isang segundo, bago iniangat ang ulo ng may kalkuladong pagiging natural ng isang taong ginagawa lamang ang kanyang trabaho. Pumasok si Isabela na suot pa rin ang kanyang shades, kahit sarado ang shop. Ang kanyang beige na jacket ay maayos na nakasara, ang sinturon ay nakatali ng may tumpak na paraan na tila casual, ngunit kinikilala ni Lourdes bilang bunga ng matinding atensyon. Ang bag, na nakita na ni Lourdes noon sa penthouse sa IEC, at alam niyang ang halaga, ay katumbas ng ilang buwang sweldo ng isang server sa kapehan, ay nakasabit sa balikat ng may katatagan ng isang taong nagpoprotekta sa kanyang pag-aari. Hindi tumingin si Isabela sa cashier. Hindi tumingin kay Jessica. Hindi tumingin sa kahit sino sa 3 pang tao na nasa loob ng shop sa sandaling iyon. Dumiretso siya sa dulong mesa nang may tuwid na linya ng isang taong kabisado ang daan at hindi na kailangang bigyang pansin ito. Pinagmasdan ni Lourdes ang lahat mula sa cashier nang may tahimik na atensyon ng isang taong natuto, sa loob ng ilang dekada, na ibinubunyag ng mga tao kung sino talaga sila kapag naniniwala silang walang mahalagang taong nagmamasid. Pumunta si Jessica sa dulong mesa, dala ang order slip at ang bahagyang mekanikal na ngiti na ginagamit niya sa lahat ng mga customer sa umaga. Pinagmasdan ni Lourdes ang usapan mula sa cashier. Hindi niya naririnig ang mga salita, ngunit sinusundan niya ang body language ng may atensyon ng isang taong natutong magbasa ng hindi sinasabi ng mga bibig. Hindi tinanggal ni Isabela ang kanyang shades. Hindi man lang tumingin kay Jessica kahit minsan. Umorder siya ng gusto niya habang nakatingin sa cellphone sa kamay. Ang hinlalaki ay dumudulas sa screen ng may pagiging natural ng isang taong gumagawa ng 2 bagay ng sabay at itinuturing na ito ay ganap na normal. Bumalik si Jessica sa counter at ibinigay ang order, isang double espresso na may full cream milk na tama ang init, walang asukal, na may kasamang baso ng sparkling water sa tabi. Itinalaga yon ni Lourdes. Ito ang uri ng order ng isang taong madalas pumunta sa lugar hanggang sa kabisado na ng server, ngunit umorder pa rin si Isabela. Sinabi niya ang mga detalye ng may tumpak na paraan ng isang taong sanay na makuha ang mga bagay sa eksaktong paraang gusto niya, at hindi nagtitiwala na may makakaalala ng hindi pinapaalalahanan. Mali ang dumating na kape. Hindi ito kasalanan ni Jessica, si Priscilla ang dumating alas 8 at tumutulong sa kusina at naghanda ng kape na may skimmed milk sa halip na full cream dahil maling pakete ang nakuha niya sa shelf. Isang maliit na pagkakamali, ang uri na nangyayari sa anumang establishmento sa anumang abalang umaga. Dinala ni Jessica ang kape nang hindi napapansin ang pagkakaiba dahil ang skimmed at full cream milk ay nasa halos magkaparehong pakete at ang pagkakaiba sa itsura ng timpladong kape ay napakaliit. Nakita ni Lourdes ang eksaktong sandali kung kailan napansin ito ni Isabela. Isang higop lang. Isa lang. Ibinalik ni Isabela ang tasa, tiningnan ang likido sa loob nito sa loob ng isang segundo, iniangat ang ulo at ginawa ang kilos. Hindi ito kaway. Hindi ito salita. Hindi ito pagtaas ng kamay ng palihim para humingi ng atensyon.
Ito ay isang pitik ng mga daliri, ang mismong kilos na ginagamit, nang hindi nag-isip, para tawagin ang isang hayop na hindi nakikinig, ang tuyo at mapang-utos na tunog na iyon na nagpapahayag, ng walang puwang para sa interpretasyon, na ang tumatawag ay itinuturing na ang oras ng tinatawag ay mas mababa ang halaga, kaysa sa pagsisikap na itaas ang boses. Agad na lumapit si Jessica, mabilis ang hakbang ng isang taong sanay na sumagot sa ganoong uri ng tawag nang hindi nagtatanong kung bakit ito nangyayari sa ganoong paraan. Dumating siya sa mesa na nakangiti pa rin, isang ngiti na kinilala ni Lourdes bilang depensiba, ang ngiti ng isang taong malapit nang makarinig ng reklamo at humihingi na ng paumanhin gamit ang mukha bago pa man lumabas ang mga salita. Hindi sumigaw si Isabela. Hindi nagtaas ng boses. Masyadong mahina ang kanyang pagsasalita para marinig ni Lourdes mula sa cashier. Ngunit mayroon sa anggulo ng kanyang mga balikat, sa paraan na hindi man lang iniangat ni Isabela ang kanyang mga mata mula sa cellphone habang nagsasalita, na nagpapahayag ng higit pa sa anumang lakas ng boses. Ito ang paghamak ng isang taong hindi itinuturing na kailangan man lang tingnan ang nagbibigay sa kanya ng abala, dahil ang pagtingin ay nangangahulugan ng pagkilala na mayroon doong isang taong karapat-dapat sa atensyon. Bumalik si Jessica dala ang tasa, pumunta sa kusina, bumalik dala ang kape na ginawa sa tamang paraan at dinala ito sa dulong mesa ng may pangalawang serye ng paumanhin na hindi rin narinig ni Lourdes. Ngunit sinundan niya sa pamamagitan ng mga galaw ng ulong nakayuko at ng mga mapayapang kilos ng mga kamay. Hindi sumagot si Isabela. Kinuha lang niya ang bagong tasa at bumalik sa cellphone. Nanatiling nakatayo si Lourdes sa likod ng cashier na ang eksenang iyon ay tila nakatatak sa kanyang mga mata na parang kumuha siya ng mental na litrato nito. Hindi ang reklamo ang nagmarka. Ang mga reklamo ng customer ay umiiral sa bawat establishmento at madalas ay tama naman. Ang kalidad ng kilos ang mahalaga. Ang partikular na pitik na iyon ng mga daliri, ang hindi kumikilala sa pagkatao ng nasa kabilang panig ng apron. Ang tingin na hindi dumating kahit kailan, kahit noong humihingi ng paumanhin si Jessica, dahil ang pagtingin sa isang tao ay ang pagkilala sa kanya bilang tao at nagdesisyon si Isabela, sa kapirasong segundong iyon, na si Jessica ay hindi sapat na mahalaga para makuha ang pagkilalang iyon. Kilala ni Lourdes ang tingin iyon. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pag-aaral na matukoy ito, minsan sa mga taong may pera na pumupunta sa construction company kung saan siya nagtatrabaho at tinatrato ang mga empleyado sa ibabang palapag na parang bahagi lamang ng mga muebles. Minsan sa mga taong walang pera na ginagamit ang kaunting kapangyarihang mayroon sila sa sinumang nasa ibaba nila sa hierarkiya. Ang tingin ay walang social class. Mayroon itong karakter. O ang kawalan nito. Sa mga sumunod na araw, binuo ni Lourdes ang larawan ng may pasensya ng isang taong nakakaalam na ang pagmamadali ay sumisira sa ebidensya. Dumating si Isabela araw-araw sa parehong oras, alas 8:22, na may pagkakaiba na hindi higit sa 3 minuto na nangyayari minsan tuwing Biyernes. Laging pumapasok sa pangunahing pinto, laging suot ang shades na tinatanggal lamang kapag nakaupo na. Binabati si Jessica ng may tango na teknikal na isang pagbati, ngunit sa katotohanan ay hudyat lamang na dumating na siya at maaari nang magsimulang magtrabaho ang isang tao para sa kanya. Minsan ay mag-isa siya. Sa mga araw na yon, ginugugol niya ang buong oras sa cellphone, nagtatype, nagbabasa, minsan ay may suot na wireless earphones na ganap na nagtatakip sa kanyang mga tainga at lumilikha sa paligid niya ng isang bula ng ganap na pag-iisa. Minsan mabilis niyang iniinom ang kape at umaalis bago mag-alas 9. Minsan nananatili siya hanggang alas 10, alas 10:30. Natutunan na ni Lourdes magsilbi ng kape nang walang ingay. Natutunan na niyang umikot sa shop nang may hindi nakikitang bilis ng isang taong naroon sa isang lugar nang hindi humihingi ng atensyon para sa sarili. Natuklasan niya, nang may kapaitan na mas pinili niyang huwag suriin ng malapitan, na ang hindi pagkakita na otomatikong ibinibigay ng mga mayayaman sa mga naka-apron ay isang perpektong proteksyon. Hindi siya tiningnan ni Isabela kahit isang beses sa loob ng 4 na araw ng pagtatrabaho. Hindi dahil nagtatago si Lourdes, kundi dahil sadyang hindi tumitingin si Isabela. Noong Miyerkules, dumating ang kaibigan sa unang pagkakataon. Pumasok siya alas 8:45, 15 minuto pagkatapos ni Isabela, nang may kapabayaan sa oras ng isang taong dumating ng huli dahil alam niyang hihintayin siya. Isa siyang babaeng nasa 40 taon, maikli ang buhok hanggang tainga na gupit ng may tumpak na kapabayaan na mahal ang bayad.
Suot ang isang itim na leather jacket at may dalang laptop sa isang shoulder bag. Mayroon siyang ibang presensya kaysa kay Isabela, mas hindi kalkulado, mas direktang, ang uri ng tao na pagdating sa isang lugar ay agad na alam kung nasaan ang lahat. Binati siya ni Jessica sa kanyang pangalan, Camila, nang may pagkakakilanlan ng isang taong maraming beses na siyang napagsilbihan. Dumiretso si Camila sa dulong mesa nang hindi tumitingin sa menu at hindi nag-order sa counter. Naupo sa harap ni Isabela at nagsimula silang mag-usap sa mahinang tinig na dahil sa ingay ng kapehan ay ganap na hindi naririnig mula sa distansya ng cashier. Pinagmasdan ni Lourdes ang dinamika sa pagitan nila. Isang lumang pagkakaibigan ito, makikita sa paraan ng kanilang pag-uusap nang hindi kailangang punan ang katahimikan, sa kilos ni Camila na kunin ang cellphone ni Isabela sa mesa para tingnan ang isang bagay nang hindi nagpapaalam, sa paraan ng pagngiti ni Isabela sa harap ng kaibigan nang may ngiti na hindi kailanman nakitang ibigay ni Lourdes sa kanyang anak. Napahinto si Lourdes doon sandali. Ibang ngiti iyon. Hindi iyon ang kalkuladong ngiti ng isang taong gumaganap ng isang papel. Ito ay totoo, mabilis, nang may kagaanan na lumilitaw sa mga mukha ng mga tao kapag kaharap ang isang taong hindi nila kailangang pagpanggapang anuman kundi ang kung sino talaga sila. Ito ay isang kislap ng tunay na init sa mukhang iyon na, hanggang sa sandaling iyon, ay lagi lamang natatagpuan ni Lourdes na may kontroladong temperatura ng isang air-conditioned na silid. Kaya pala mayroon silang init na iyon. Hindi lang ito para sa kanyang anak. Nagdala si Lourdes ng isang basong tubig sa mesang katabi ng dulong mesa, isang mesang walang tao sa oras na iyon, at kinuha ang tasa na naiwan doon mula sa naunang customer. Nanatili siya ng 40 segundo sa distansyang iyon. Sapat na para makarinig ng mga piraso ng pangungusap na hindi pa bumubuo ng isang buong pahayag, ang pangalan ng isang restaurant sa Makati, tungkol sa isang biyahe sa dulo ng taon, isang tawa ni Camila na tinakpan ni Isabela ng kamay gaya ng isang taong ayaw marinig. Hindi ito sapat. Ngunit ito ang simula. Nang hapong iyon, paglabas ng kapehan sa dulo ng shift, naglakad si Lourdes ng isang kanto hanggang sa hintayan ng bus at nanatiling nakatayo sa bangketa. Hindi dahil kailangan niya ng bus, iniwan niya ang sasakyan sa kabilang kalye, kundi dahil kailangan niya ang sandaling iyon ng hangin sa labas. Ang araw ng tanghali sa Maynila sa panahong iyon ng taon ay may direktang kalidad na hindi nagpapaalam. Hinayaan niya itong tumama sa kanyang mukha. Inisip niya si Rafael. Noong huli niya itong nakita, noong nakaraang linggo, sa isang pananghalian ng linggo sa Makati. Dumating itong nasa mabuting mood, kumain ng 2 serving ng sinigang na ginawa niya dahil alam niyang lagi itong hinihingi. Nagkwento tungkol sa isang bagong proyekto sa labas ng Metro Manila nang may sigla ng isang taong ginagawa ang gusto niya at alam na maayos ang takbo nito. Nagkwento siya tungkol kay Isabela nang may pagiging natural ng isang taong ganap nang isinama ang isang tao sa sariling buhay, na tila ito ay isang itinatag na katotohanan at hindi lamang isang paksa. Pinakinggan ni Lourdes ang lahat ng may parehong atensyon na ibinibigay niya mula pa noong 4 na taong gulang ito at lumalapit sa kanya dala ang mga problema na noon ay mas maliliit ngunit para rito ay may parehong bigat sa mga problema ngayon. Itinabi niya ang lahat. At bumalik siya sa kapehan sa susunod na umaga. Dahil sigurado siya, ngayon, na mayroong isang bagay doon na dapat mahanap. Hindi pa lang niya alam kung ano ito, o kung ano ang mangyayari kapag dumating na ito. Ngunit natutunan na niya sa loob ng 68 taon na ang mga mahahalagang katotohanan ay hindi kailanman dumating ng harapan. Dumarating sila ng patagilid, sa anggulo na hindi mo tinitingnan, sa isang sandali na tila nagkataon lamang ngunit sa katotohanan ay ang tanging posibleng sandali. Kailangan lang niyang manatiling nakaapron at may salaming nakasabit sa leeg hanggang sa dumating ang sandaling iyon. Sa ikalawang linggo, si Lourdes ay naging bahagi na ng tanawin sa kapehan sa kanto sa paraan ng mga bagay na kapaki-pakinabang at tahimik na nagiging bahagi ng tanawin nang walang anunsyo, nang walang sinumang makapagsasabi ng tumpak kung kailan ito nangyari. Binigyan siya ni Fatima ng isang bihirang papuri noong Biyernes ng hapon, sinabing may kamay siya sa cashier, at hindi nagrereklamo ang mga customer. Nasa praktikal na bokabularyo ng isang nagpapatakbo ng serbisyo, ay nangangahulugang maayos ang kanyang ginagawa. Si Jessica ay nakaugalian na ring maglabas ng saloobin sa kanya sa mga sandaling walang gaanong tao. Nagkukwento tungkol sa boyfriend at tungkol sa pag-aaral sa gabi nang may kadalian ng isang taong nakikipag-usap sa isang marunong makinig ng hindi nanghuhusga. Nakikinig si Lourdes. Sumasagot ng kailangan. At patuloy na nagmamasid.
Nakapagtatag na si Isabela ng isang routine na napakatumpak kaya nagagawa ng hulaan ni Lourdes ang kanyang mga galaw na may maliit na palugit lamang. Dumating siya alas 8:22, minsan alas 8:18, bihirang alas 8:25. Laging pareho ang order, ang double espresso na may full cream milk na mainit at ang baso ng sparkling water. Sa mga araw na mag-isa siya, nananatili siya sa cellphone nang may ganap na konsentrasyon ng isang taong nagpapatakbo ng isang bagay na mahalaga, hindi nag-internet ng walang patutunguhan, kundi nagtatype ng may bilis at tumpak na paraan ng isang taong may totoong usapan na nangyayari. Minsan ay mahina siyang tumatawa sa screen ng may ngiti na napansin na ni Lourdes mula pa sa simula, ang ngiti na hindi katulad ng ibinibigay niya sa anak ni Rafael, na hindi katulad ng ibinibigay niya sa mga kasosyo nito, na isang ngiting iba sa lahat ng nakita ni Lourdes sa mukhang iyon. Lumilitaw si Camila 3 o 4 na beses sa isang linggo. Minsan ay dumarating bago si Isabela at nananatili sa cellphone hanggang sa dumating ang kaibigan. Minsan dumarating pagkatapos. Hindi sila sabay na nag-order sa counter, bawat isa ay gumagawa ng hiwalay na order, na itinalaga ni Lourdes bilang isang detalye. Sila ay mga taong nagbabayad ng sariling account kahit magkasama sila. Laging cash ang ibinabayad ni Isabela, mga perang kinuha sa isang leather wallet na terno sa bag, na hindi karaniwan sa isang lungsod na lumipat na halos ganap sa digital payment. Natutunan na ni Lourdes ang naroon malapit sa dulong mesang iyon nang hindi napapansin. Ang teknik ay hindi komplikado. Ito ay ang kombinasyon ng galaw na may malinaw na layunin, laging pumunta sa bahaging iyon nang may nakikitang dahilan, kumuha ng tasa, magdala ng baso ng tubig na walang humingi, ngunit inilalagay sa katabing mesa bilang serbisyo ng shop. Maglinis ng mesang malinis naman. Ang galaw ay kailangang mukhang routine at walang pagmamadali, ang uri ng bagay na hindi itinatala ng mata bilang mahalaga dahil tila ito ay simpleng trabaho lamang na nangyayari. At kailangang tumagal lamang ng sapat na oras, hindi higit sa 40 o 50 segundo, dahil ang sobrang oras sa parehong lugar ay nagsisimulang lumikha ng isang presensya. Ang 40 segundo ay kakaunti para makarinig ng isang buong usapan. Ngunit sapat na ito para mangolekta ng mga piraso. Noong Miyerkules ng ikalawang linggo, narinig niya ang pangalan ng isang lugar, Makati, na sinabi ni Camila sa tono ng pagtatanong, at ang sagot ni Isabela ay masyadong mabilis para makuha ni Lourdes ang buong salita. Ngunit mayroon sa tono na kalidad ng pagtanggi, gaya ng isang taong tinatanggihan ang isang opsyon sa mga dahilang hindi na kailangang ipaliwanag. Nanatiling nag-iisip si Lourdes tungkol doon pagbalik sa cashier. Ang Makati ang lugar kung saan siya nakatira. Ito rin ang lugar kung saan lumaki si Rafael. Maaaring wala itong kahulugan. Ngunit itinabi niya ito. Noong Huwebes, narinig niya ang salitang kondo na sinabi ni Isabela ng may tono na hindi tungkol sa magandang alaala. Ito ay tungkol sa kalkulasyon. May partikular na kalidad sa boses ng mga tao kapag nagsasalita tungkol sa isang lugar na mahal nila at ibang kalidad kapag nagsasalita tungkol sa isang lugar na kapaki-pakinabang. At natutunan na ni Lourdes na kilalanin ang dalawa sa loob ng ilang dekada ng atensyon. Ang kondo na tinutukoy ni Isabela, sigurado siya, ay ang penthouse sa Yeezy. At ang boses kung paano niya ito sinabi ay may temperatura ng isang investment, hindi ng isang tahanan. Noong Biyernes, narinig niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanya na may hawak na tasa sa loob ng isang segundong mas matagal kaysa sa ligtas. May binabanggit na pangalan si Isabela. Pangalan ng isang lalaki. Isang pangalan na hindi pa naririnig ni Lourdes sa anumang usapan kasama ang anak, sa anumang hapunan, sa anumang pagpapakilala. Tiago. Iyon lang, sinabi sa mahinang tinig ngunit may partikular na tono, ang tonong sumasama sa mga pangalan ng mga taong tunay na mahalaga, na iba sa tono kung paano sinasabi ng mga tao ang mga pangalan ng mga taong ginagamit lamang para sa kaginhawahan. May isinagot si Camila na hindi nakuha ni Lourdes, at may sinabi pa si Isabela na ang mukha ay nakaharap sa bintana. Bumalik si Lourdes sa cashier nang may sukat na mga hakbang ng isang taong hindi nagmamadali. Nanatili siya sa likod ng counter at ginawa ang natutunan niyang gawin sa bawat piraso na nakukuha niya, itinabi ito. Hindi siya gumawa ng mabilis na konklusyon. Hindi siya bumuo ng kwento sa ibabaw ng isang narinig na pantig. Itinabi lang niya ito, nang may ingat ng isang taong nakakaalam na ang mga piraso ay nagkakaroon lamang ng kahulugan kapag sama-sama na ang lahat at ang pagmamadaling pagtabihin ang mga ito bago ang tamang oras ay lumilikha ng mga figura na hindi tumutugma sa realidad. Ngunit mayroon na ngayon na isang pangalan.
Noong Sabado, tumawag si Rafael sa kalagitnaan ng hapon habang papaalis na siya sa shift. Sinagot niya ito sa bangketa, ang apron ay tinanggal na at nakatupi sa loob ng bag, at nakipag-usap sa anak sa loob ng 15 minuto sa tonong ginugol niya ang buong buhay sa pag-aayos. Ang tono ng isang taong maayos ang kalagayan at walang itinatago. Nagkukwento si Rafael tungkol sa isang meeting sa Lunes sa Clark, tungkol sa isang lupain na naging kawili-wili sa Cavite, tungkol sa isang hapunan na inoorganisa nila ni Isabela para ipakilala ang mga ninong at ninang ng kasal sa isa't isa sa susunod na buwan. Nagsasalita siya ng may enerhiya ng isang taong ang buhay ay maayos ang takbo sa lahat ng panig ng sabay-sabay. Pinakinggan ni Lourdes ang lahat at sinabi ang mga tamang bagay sa mga tamang sandali. Pagkababa ng telepono, nanatili siyang nakatayo sa bangketa sandali. Isang ginang na dumarating na may dalang maliit na aso ang bumati ng magandang hapon ng may ngiti at sumagot siya ng otomatiko. Isang sasakyan ang bumusina sa malayo. Ang araw ng hapon ay tumatama sa partikular na anggulo ng mga dulo ng hapon ng tag-init sa Maynila na kinukulayan ang mga facade ng dilaw na tila okre. Inisip niya ang salitang ninong at ninang. Inisip niya ang hapunang inoorganisa ni Rafael. Inisip niya ang lahat ng inilagay na sa galaw sa paligid ng kasal na iyon, ang mga imbitasyon, ang ballroom, ang gown sa atelier sa Milan, ang kondo sa pangalan nilang dalawa. Inisip niya ang oras na lumilipas habang nangungulekta siya ng mga piraso ng boses sa loob ng 40 segundo bawat pagkakataon. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng isang bagay na buo, isang bagay na hindi lamang interpretasyon, isang bagay na ang realidad mismo ang nagsasabi ng malakas. Sa sumunod na linggo, bahagyang binago ni Lourdes ang estratehiya. Mas madalas na siyang nagtatrabaho sa bahagi ng shop at mas madalang sa cashier. Nakikipagpalitan kay Jessica ng mga shift nang may pagiging natural ng isang taong tumutulong lamang kung saan kinakailangan. Hindi tumutol si Fatima. Mas gusto naman ni Priscilla na manatili sa counter kahit kailan. Ang palitan ay nangyari nang walang sinumang nakapansin na ito ay sinadya. Ang pagtatrabaho sa shop ay nangangahulugan ng pagiging malapit sa mga mesa. Nangangahulugan ito ng pag-ikot ng may dahilan. Nangangahulugan ito na ang 40 segundo ay maaaring mangyari ng mas madalas, sa iba't ibang oras, nang hindi lumilikha ng isang pattern na mapapansin ng isang taong mapagmasid. Hindi kailanman naging mapagmasid si Isabela sa mga taong naka-apron. Ito ay kinumpirma ni Lourdes ng may ganap na katiyakan sa loob ng 2 linggo ng pagmamasid. Ang hindi pagkakita na ibinibigay ng mga mayayaman sa mga nagsisilbi sa kanila ay hindi sadyang kasamaan. Ito ay isang nakagawiang nalinang sa loob ng maraming taon na hindi kailanman kailangang bigyang pansin ang nasa kabilang panig ng counter dahil ang mga pangangailangan ay laging natutugunan bago pa man ito mabanggit. Ito ay isang nakagawiang ganap na nagprotekta kay Lourdes. Isang Martes, dumating si Camila ng mas maaga kaysa sa karaniwan at nanatiling mag-isa sa dulong mesa sa loob ng 20 minuto bago lumitaw si Isabela. Sinamantala ni Lourdes ang puwang na iyon para linisin ang katabing mesa ng may kalmadong paraan na pinatagal ang proseso hanggang sa halos 5 minuto. Ang oras na kinakailangan para makarinig ng kalahati ng isang tawag sa telepono na ginagawa ni Camila gamit ang earphones. Hindi ito sapat para maunawaan ang buong konteksto, ngunit may isang pangungusap na dumating ng may linaw, na ang mga bagay ay tumatakbo ayon sa plano at ang meeting sa Lunes ay maaaring magkumpirma sa kailangan nilang kumpirmahin. Anong meeting? Ano ang kailangang kumpirmahin? Hindi alam ni Lourdes. Ngunit itinabi niya ito. Nangyari ito noong Huwebes ng umaga, na mas kakaunti ang tao sa shop kaysa sa karaniwan dahil umulan mula pa alas 6 at ang ulan ay laging nagpapabawas ng galaw sa Ayala nang dumating ang usapan. Kinukuha ni Lourdes ang mga tasa mula sa mesang katabi mismo ng dulong mesa. Si Isabela at Camila ay nakaupo na doon ng halos 20 minuto, ang kape ng dalawa ay dumating na, ang galaw sa loob ng shop ay sapat na mahina para ang ingay sa paligid ay halos wala. Kinukuha ni Lourdes ang mga tasa mula sa bakanting mesa nang may kalkuladong bagal ng isang taong maingat sa mga gamit, at ang mga salita ay dumating sa kanya nang may linaw ng isang taong nagsasalita nang hindi nag-aalalang marinig, dahil ang mga nagsisilbi sa kanila ay hindi kailanman nagkukwento ng anuman. Ang boses ni Isabela ay mahina ngunit hindi bulong. Ito ay boses ng isang taong natutunan na ang mga taong naka-apron ay isang hiwalay na kategorya, na hindi kabilang sa mundo ng mga nakakarinig ng mahalaga, na naroon para magsilbi at hindi para umunawa. At doon ay huminto si Lourdes sa paghinga sandali.
Dahil ang dumating sa kanya sa sandaling iyon ay hindi isang piraso. Ito ay isang buong pangungusap. Ito ay ang realidad na nagsasabi sa sarili ng malakas, ng walang tabing, ng walang kailangang pagsasalin. At ito ay eksakto ang kinatatakutan niyang marinig mula pa noong nagdasal siya ng unang rosaryo 3:00 ng madaling araw ilang buwan na ang nakalilipas. Patuloy ang pagtama ng ulan sa mga salaming bintana nang may hindi regular na ritmo ng mga ulan sa tag-init sa Maynila, minsan mas malakas, minsan mas mahina, nang hindi ganap na humihinto. Ang loob ng kapehan sa kanto ay may 4 na mesa lamang na may tao sa oras na yon. Lumabas si Priscilla para kumuha ng mas maraming tasa sa kusina. Si Jessica ay nasa counter na pinagsisilbihan ang isang customer sa labas na tumigil dala ang tumutulong payong. Si Fatima ay nasa opisina sa likod na ang pinto ay halos sarado, ginagawa ang ginagawa niya tuwing Huwebes ng umaga, ang pagrerebisa ng mga order sa supplier para sa susunod na linggo. Si Lourdes ay mag-isa sa loob ng shop. Ang dulong mesa ay mas mababa sa 2 metro ang layo mula sa mesang kunwari ay nililinis niya. Ang tasa ay nakuha na, pinunasan na niya ang ibabaw ng kahoy ng 2 beses ng higit sa kinakailangan. Nanatili siyang nakatayo na may hawak na basahan, nakatalikod kina Isabela at Camila, inaayos ang sugar dispenser na maayos naman ang pagkakalagay. Ang boses ni Isabela ay dumating nang may linaw ng isang taong nagsasalita nang hindi nag-aalala sa kung anong lampas sa sariling bula. Nagsasalita siya tungkol sa kondo. Hindi tungkol sa penthouse kung saan siya nakatira kasama si Rafael, kundi tungkol sa isang partikular na kondo, sa isang address na agad na kinilala ni Lourdes bilang nasa Rockwell, isang lugar na nabanggit ni Rafael sa mga kamakailang usapan bilang bahagi ng interes para sa isang bagong proyekto. Ang boses ni Isabela ay may partikular na kalidad ng isang taong nagsusuri ng isang asset, hindi naglalarawan ng isang tahanan. Ang mga metro kwadrado. Ang lokasyon kaugnay sa mall. Ang katotohanan na, pagkatapos ng seremonya sa huwes, ang kondo ay otomatikong mapupunta sa pangalan nilang dalawa bilang bahagi ng kasunduan sa ari-arian na isinulat ng abogado at nilagdaan ni Rafael noong nakaraang buwan nang hindi binabasa ng may atensyong dapat sana ay ibinigay niya. Hindi gumalaw si Lourdes. May sinabi si Camila sa mas mahinang boses na hindi nakuha ng buo ni Lourdes, ngunit nagtatapos ito sa isang tanong, ang tandang pananong ay naririnig kahit walang mga salita. At sumagot si Isabela. Sumagot siya ng may boses ng isang taong nagsasalita tungkol sa isang bagay na wala na ring anumang kawalang katiyakan. Ang joint account na iminungkahi ni Rafael na buksan pagkatapos ng kasal, account kung saan sinabi nitong maglalagay ng ganap na access para sa kanilang dalawa dahil iyon ang ginagawa ng mga mag-asawa kapag may tunay na tiwala. Ang mga share sa kumpanya, ang bahagi ng pagmamayari na naisip nitong ilipat sa kanya. Bilang regalo sa kasal, bilang kilos ng ganap na integrasyon, ang gawin siyang tunay na bahagi ng binuo nito. Nagsasalita si Isabela tungkol sa bawat isa sa mga item na ito nang may kasanayan ng isang taong kabisado at narebisa na ang mga ito sa isip ng maraming beses. Nang may tumpak na paraan ng isang listahan na ginawa hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa estratehikong pagpaplano. At pagkatapos ay sinabi niya ang pangalan. Thiago. Sinabi niya ito nang may tonong ganap na iba sa lahat ng nauna sa usapan. Kung ang boses kung paano niya sinabi ang tungkol sa kondo at sa mga share at sa joint account ay boses ng isang report, ang boses kung paano niya sinabi ang pangalang iyon ay ibang bagay. Ito ang boses ng mga tao kapag nagsasalita tungkol sa isang bagay na umiiral sa labas ng kalkulasyon. Mainit. May maliit na pagkakamali sa kontrol na hindi inensayo dahil ang kontrol sa pangalang ito ay binitawan na sa ilang sandali bago ang usapang iyon. Sumagot si Camila sa mahinang tinig at sa pagkakataong ito ay nakuha lamang ni Lourdes ang dulo ng pangungusap na isang tanong tungkol sa kung kailan. At sinabi ni Isabela kapag napirmahan na ang lahat. Sinabi niya ito nang may parehong pagiging natural kung paano sinasabi ang anumang halatang bagay. Kapag napirmahan na ang lahat, ang buhay na mainat niyang pinlano ay maaaring magsimulang gumalaw sa direksyon na gusto niya mula pa sa simula, na hindi ang direksyon ng GEC o ng penthouse o ng pangalang Almeda. Ibang direksyon ito, na may ibang pangalan, na may pinansyal na seguridad na tinitiyak ng kung anong malapit ng pirambahan ng Pinal. Nanatiling nakatayo si Lourdes sa loob ng isang segundong tumagal ng mas matagal kaysa sa isang segundo. Pagkatapos ay kinuha niya ang basahan. Inilagay ang sugar dispenser sa lugar. Kinuha ang tasa na nakuha na niya kanina.
At naglakad pabalik sa counter nang may matatag na mga hakbang at hindi gumagalaw na mukha ng babaeng naglibing ng asawa ng napakaaga, na nagpalaki ng anak ng mag-isa sa isang maliit na apartment sa Pasig, na tumawid sa mga taglamig na walang nakakita at natuto, dahil sa pangangailangan at hindi dahil sa pagpili, na ang kawalan ng pag-asa ay isang luho na hindi kayang ibigay ng mga matatapang na ina sa kanilang sarili. Dumating siya sa counter. Inilagay ang tasa sa tamang lugar. Nanatiling nakatayo na ang mga kamay ay nakapatong sa marmol na counter sandali, nararamdaman ang lamig ng bato sa mga palad. Ang uri ng maliit at konkretong pisikal na pakiramdam na tumutulong sa isip na huwag tumakas sa sarili kapag ang narinig ay umaalingaw-ngaw pa rin. Bumalik si Priscilla mula sa kusina, dala ang mga malinis na tasa at tinanong kung ayos lang ang lahat dahil si Lourdes ay may mukhang hindi pa niya nakikita noon. Sinabi ni Lourdes na dahil ito sa lamig, na ang ulan ay nagdala ng hangin na humahaplos sa leeg, at sinabi ni Priscilla na gagawa siya ng tsaa, at sinabi ni Lourdes na gusto niya yon, salamat. Wala sa dalawang salitang iyon ang nagkakahalaga ng anuman, dahil natutunan na ni Lourdes maraming taon na ang nakalilipas na ilagay ang mga salita sa tamang lugar, kahit ang isip ay nasa ibang lugar na ganap. Nang hapong iyon, paglabas sa shift, hindi siya dumiretso sa sasakyan. Naglakad siya hanggang sa parke na 2 kanto ang layo sa avenue at naupo sa isang bench sa ilalim ng punong tumutulo pa rin dahil sa ulan ng umaga. Nanatiling nakatayo sandali nang hindi binibilang ang oras. Hinayaan niya ang narinig na manahan sa alaala ng may tumpak na paraan kung paano niya laging itinabi ang mga mahahalagang bagay, nang walang distorsyon, nang walang dramatikong pagmamalabis, nang hindi pinupunan ang mga puwang na blanko pa ng mga hinala na maaaring mali. Ang alam niya nang may katiyakan, nagsasalita si Isabela tungkol sa kondo ni Rafael, at sa joint account at sa mga share sa kumpanya gamit ang wika ng estratehikong pagpaplano. Binabanggit ni Isabela ang isang lalaking nagngangalang Tiago, nang may init na hindi umiiral sa anumang iba pang sandali ng anumang usapan na narinig ni Lourdes sa loob ng 2 linggong iyon. Sinabi ni Isabela ang kapag napirmahan na ang lahat, sa paraang hindi nag-iwan ng puwang para sa kalituhan tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng kasal. Ang hindi pa niya alam kung sino si Tiago. Ano ang eksaktong lawak ng pinaplano ni Isabela? Kung si Camila ay isang tagapagtapat lamang o kung mayroon pang ibang taong kasangkot sa binubuo ni Isabela. Ngunit ang alam niya ay sapat na. Higit pa ito sa sapat. Sapat na ito para ang usapan na kailangan niyang gawin kasama ang anak ay hindi na lamang isang anino na hindi niya magawang gawing salita, kundi isang katotohanan na may malinaw na anyo. Ang problema ay kung paano gagawin ang usapang iyon. Hindi niya maaaring tawagan na lamang si Rafael at sabihin ang narinig niya. Mahal ni Rafael ang babaeng iyon o naniniwala siyang mahal niya ito, na sa praktikal na paraan ay pareho lang. Ang isang pag-ibig na naniniwalang umiiral ay may parehong lakas sa isang pag-ibig na umiiral talaga, hanggang sa sandaling may isang bagay na sumisira nito sa tamang paraan. Ang pagsasabi ng walang patunay ay magiging lamang ang ina na may dalang pagkabalisa na walang pangalan na gagawing paratang ng walang ebidensya. Pakikinggan ito ni Rafael nang may banayad na pasensya na. Inilalaan para sa kanyang mga pag-aalala. Pagkatapos ay tatawagan nito si Isabela. At si Isabela, na eksaktong uri ng tao na kayang gawing paratang ang isang patunay ng pag-uusig ng may kasanayan ng isang taong nag-ensayo para sa bawat posibilidad, ay makakahanap ng paliwanag na magpaparamdam kay Rafael ng pagsisisi dahil sa pagdududa rito. Kailangang marinig nito para sa sarili. Kailangang ang anak ay nasa tamang lugar, sa tamang oras, malapit ng sapat para marinig ang narinig niya, at malayo ng sapat kay Isabela para ang reaksyon ay maging totoo at hindi kontrolado. Ang solusyon ay dumating habang nasa bench pa siya ng parke, ang mga paa ay nasa basang bangketa, at ang beige na jacket ay nagsisimula ng maramdaman ang lamig ng hapon. Simple lang ito. Marahil ay masyadong simple, ang uri ng bagay na kapag iniisip ay tila magkakamali dahil sa sobrang pagiging halata. Ngunit ito ang tanging posibilidad na nakikita niya na hindi nakadepende sa kanyang mga salitang kailangang paniwalaan. Nakadepende ito sa routine ni Isabela. Nakasing tumpak ng isang orasan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Lourdes ang kanyang anak. Sinabi niyang kailangan niya itong makita. Na ito ay apurahan, ngunit hindi ang uri ng apurahan na nagdudulot ng panik, ito ay apurahan sa uri na hindi makakapaghintay sa normal na katapusan ng linggo. Na ito ay tungkol sa buhay nito.
na kailangan nitong pumunta sa kanya bago ang katapusan ng linggo, nang walang sinasabihan, nang hindi binabanggit sa kahit sinong kakilala, na dumiretso sa kapehan sa kanto sa Ayala Avenue alas 8 ng umaga ng isang Sabado. Na alam ito ang lugar, na daanan na nito iyon ng maraming beses sa loob ng mga taon. Na pumasok ito at maupo ng mag-isa nang hindi siya hinahanap sa loob ng shop, nang hindi nagpapakilala, nang hindi tumatawag bago pumasok. Nanatiling tahimik si Rafael sa kabilang linya sandali. Pagkatapos ay tinanong kung ayos lang siya. Sinabi niyang ganap siyang ayos. Sinabi niyang walang mali sa kanya, na ibang bagay ito, na kailangan nitong magtiwala sa kanya, gaya ng pagtitiwala nito sa lahat ng pagkakataon na sinabi niyang mahalagang bigyang pansin ang isang bagay na tila maliit. Nanatiling tahimik muli si Rafael. At pagkatapos ay sinabing pupunta siya. Pagkababa ng telepono, nanatiling nakaupo si Lourdes sa sala ng matagal. Ang rosaryo ay nasa bedside table, ngunit hindi niya ito kinuha. Nanatili lang siyang nakaupo, ang mga kamay ay nasa kandungan, nakatingin sa lungsod na hindi tumitigil sa paggalaw sa labas ng bintana. Inisip niya ang 12 taong gulang na anak na tumayo sa pinto ng kanyang silid noong gabing iyon ng Hulyo, at nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa ngayon. Inisip niya ang 18 taong gulang na anak na nagsabing magtatayo ito ng kumpanya, at naniwala siya bago pa man ito maging sigurado sa sarili. Inisip niya ang 41 taong gulang na anak na ngayon ay nasa kabilang panig ng isang panlilinlang na hindi nito nakita dahil hindi pa nito kailangang matutunan. May isang bagay na alam niya nang may katiyakan ng isang taong ginugol ang buhay sa pagmamasid sa ginagawa ng mga tao kapag akala nila ay walang nagmamasid, na ang katotohanan ay laging nakakahanap ng bukas na bintana para pumasok. Minsan ay matagal. Minsan ay dumarating ng huli na. Ngunit kapag dumating ito, hindi nito kailangan ng pahintulot. At naroon siya, naka-apron na berde sa tamang bintana kapag nangyari iyon. Ang Sabado ay nagising ng may kalidad ng liwanag na nililikha ng Maynila sa mga mabubuting araw ng tag-init, isang direkta at malinis na liwanag na walang bagsik ng init o bigat ng kulay abo ng ulan. Nagising si Lourdes alas 5:45, matagal bago ang alarm na itinakda niya para sa alas 6:30. At nanatiling nakahiga sa dilim ng silid sandali pinakikinggan ang lungsod na gising na sa labas dahil ang Maynila ay hindi naghihintay sa araw para magsimula. Hindi siya nagdasal ng rosaryo alas 3 ng madaling araw noong gabing iyon. Nakatulog siya ng mahimbing at walang abala na ikinagulat niya dahil inaasahan niya ang isang gabing balisa bago ang isang araw na gaya nito. Marahil alam na ng katawan bago pa man sumang-ayon ang isip ng formal na ang paghihintay ay tapos na. Na ang bahaging nakadepende sa matyagang pagtitipon ng mga tamang piraso ay natapos na. Na ang susunod na mangyayari ay iba na. Bumangon siya, pumunta sa banyo, naligo ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Sabado noon ngunit araw ng trabaho, sinabihan na niya si Fatima noong Huwebes na kailangan niyang magtrabaho sa morning shift ng Sabado rin, isang pakikipagpalitan kay Priscilla na may lakad ng pamilya. Pumayag si Fatima ng walang problema. Ang shift ng Sabado ang pinakaabala sa buong linggo, anumang kamay ay malugod na tinatanggap. Sa kusina, gumawa siya ng kape na may kanela gaya ng dati. Kumain ng pandesal nang nakatayo sa lababo, nakatingin sa bintana sa kalye na kakaunti pa ang galaw sa oras na yon. Inisip niya ang lahat ng mga umagang nagising siya sa kondo na yon, lahat ng pandesal na kinain sa posisyong iyon, lahat ng bintanang tiningnan bago magsimula ang mga araw. Mayroong nakakaaliw na pagpapatuloy sa mga routine, kahit ang susunod na mangyayari ay hindi na bahagi ng routine. Alas 7:10, lumabas siya. Nagpasya siyang mag-commute sa halip na magsasakyan dahil ang paglalakad ng huling 3 kanto hanggang sa kapehan ay kailangan niya sa umagang. Iyon, kailangan niya ang ritmo ng sariling mga hakbang, ang hangin ng lungsod, ang pakiramdam na gumagalaw patungo sa isang bagay sa sariling desisyon. Ang Ayala Avenue ay may galaw na partikular sa mga Sabado ng umaga, isang halong iba kaysa sa mga araw ng trabaho, mas kakaunting mga executive na nagmamadali, mas maraming mag-asawang naglalakad ng dahan-dahan, mas maraming pamilya. Puno ang mga panaderya. Ang mga shop ay nakabukas na ang mga pinto. Ang lungsod ay kumikilos ng iba tuwing Sabado, mas mabagal, mas pahalang, na tila binigyan ang sarili ng pahintulot na hindi na kailangang tumakbo. Dumating siya sa kapehan sa kanto alas 7:22. Nandoon na si Fatima, gaya ng dati, inaayos ang counter nang may bilis ng isang taong kabisado ang bawat sulok.
Binati nito si Lourdes nang may tango ng isang taong hindi kailangan ng pormalidad dahil ang relasyon ay lampas na sa yugtong iyon. Hindi nagtatrabaho si Jessica tuwing Sabado, si Priscilla, at isa pang babaeng nakilala lamang ni Lourdes sa tingin, si Vanessa, ang mga server sa shift. Isinuot ni Lourdes ang apron. Inayos ang buwan. Isinabit ang salamin sa leg. Tumayo siya sa likod ng cashier at tumingin sa loob ng shop gaya ng ginawa niya sa bawat umaga ng mga nakaraang linggo, ngunit sa pagkakataong ito ay may ibang kamalayan sa tinitingnan niya. Bawat mesa ay may sariling lugar. Bawat detalye ay may sariling bigat. Ang dulong mesa, nakatalikod sa pinto at nakaharap sa bintana na nakatingin sa kalyeng may mga puno, ay bakante at naghihintay sa kung anong darating doon alas 8:22. Alas 8:10, pumasok si Rafael. Nakita siya ni Lourdes sa bintana bago pa man niya buksan ang pinto. Nakita ang travel bag sa kamay, agad na naunawaan na dumiretso ito mula sa airport dahil dumating ito mula sa biyahe. Nabanggit nito ang isang biyahe sa simula ng linggo. Nakasuot ito ng barong na walang undershirt, ang paraan kung paano ito nagbibiyahe para sa trabaho. Dala ang maliit na bag na kasya sa overhead bin dahil natutunan ni Rafael Almeda ng maaga na ang oras sa airport sa paghihintay ng bagahe ay sayang na oras. Pumasok siya sa pinto nang may matatag na hakbang ng isang taong dumating sa tamang lugar, ngunit wala pang katiyakan sa kung anong matatagpuan doon. Tumingin siya sa paligid nang may partikular na tingin ng anak na hinahanap ang ina sa isang kapaligiran bago maghanap ng anumang bagay. Hindi niya agad ito nahanap dahil bahagyang lumipat si Lourdes sa likod ng counter, sa bahagi ng cashier na bahagyang wala sa linya ng paningin ng sinumang pumapasok sa pinto. Pumili si Rafael ng mesa malapit sa pinto, gaya ng inaasahan niyang gagawin nito, ang mesa ng isang taong dumarating sa isang lugar na hindi ganap na kilala at instinktibong pinipili ang madaling labasan. Inilagay ang bag sa tabi ng upuan, naupo, kinuha ang menu na nasa kahoy na holder at tinitigan ito ng may konsentrasyon ng isang taong sinusubukang gumawa ng normal na bagay habang naghihintay sa isa pang hindi normal. Pumunta si Vanessa sa kanya para kunin ang order. Umorder si Rafael ng kape, payak, walang arte, ang order ng isang taong hindi naroon para sa kape. Pinagmasdan ni Lourdes ang lahat mula sa cashier nang may katahimikan na may ibang kalidad kaysa sa katahimikan ng ibang mga umaga. Hindi ito ang katahimikan ng hindi siguradong paghihintay. Ito ay ang katahimikan ng sandali bago ang susunod, ang nangyayari sa pagitan ng kidlat at kulog kapag ang liwanag ay dumaan na at ang tunog ay hindi pa dumarating. Alas 8:22 ng umaga, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela Montenegro na suot ang shades sa mukha, ang beige na jacket ay maayos na nakasara at ang bag ay nasa balikat. Pumasok siya sa pangunahing pinto nang may nakagawiang hakbang ng isang taong kabisado ang daan, nang hindi tumitingin sa mga gilid, nang hindi itinatala ang mga mesang nasa bahagi ng pintuan dahil hindi na niya kailangang tumingin sa mga yon. Ang mesang inuokupa niya ay nasa dulo, sa kabilang panig ng shop at doon siya direktang pupunta. Nakaupo si Rafael na nakaharap sa pinto, ngunit sa anggulong nasa kaliwang bahagi ni Isabela, labas sa karaniwang saklaw ng paningin nito. Hindi siya nito nakita. Dumaan ito sa bahagi ng pintuan nang may tuwid na linya ng isang taong hindi nagbibigay pansin sa kung anong labas sa script ng araw na yon at pumunta sa dulong mesa ng may dating katumpakan. Nakita ni Lourdes na iniangat ni Rafael ang mga mata mula sa menu nang dumaan si Isabela. Nakita ang eksaktong sandali kung kailan nito nakilala ang katipan. Ang micro-ekspresyon ng gulat na umiral sa loob ng isang bahagi ng segundo bago ito napalitan ng isang kalituhan ng mga damdamin na hindi niya ganap na matukoy mula sa distansya ng cashier. Bahagyang bumukas ang bibig nito. Walang sinabi. Nanatiling nakatingin sa katipan na naglalakad patungo sa dulong mesa nang hindi siya nakikita. Dumating si Camila pagkalipas ng 5 minuto, sa parehong daan, sa parehong walang bahalang hakbang. Hindi rin nito nakita si Rafael. Dumiretso sa dulong mesa, naupo sa harap ni Isabela at nagsimula ang usapan ng may dating pagiging natural. Pinagmasdan ni Lourdes si Rafael mula sa distansya ng cashier. Nanatili itong nakatigil na may hawak na tasa ng kape na dumating na, nakatingin sa dalawang babae sa dulong mesa. Ang ekspresyon sa mukha nito ay ang sa isang taong sinusubukang unawain ang nakikita, hindi ang kung anong nakikita sa mata, kundi ang kung anong ibig sabihin nito. Pagkalipas ng isang sandali, tumayo siya. Ang galaw ay natural, casual. Tumayo siya na may hawak na tasa gaya ng isang taong kukuha ng asukal sa counter, na eksaktong mukhang iyon ang gagawin.
Naglakad sa direksyon ng counter sa pamamagitan ng gilid na pasilyo na dumadaan malapit sa dulong mesa. Binilang ni Lourdes ang mga segundo. Huminto si Rafael 1 metro at kalahati ang layo mula sa dulong mesa. Huminto ng may pagiging natural ng isang taong napansin na may mga sugar dispenser na magagamit sa isang bakanting mesa doon malapit at nagpa siyang kumuha ng isa doon sa halip na tumuloy sa counter. 1 kilos iyon ng 2 segundo. Ngunit nanatili siyang nakatayo doon ng mas matagal kaysa sa 2 segundo. Ang mga boses ay dumarating doon. Alam iyon ni Lourdes. Natutunan niya sa mga linggong iyon na ang pasilyong iyon ay nagsisilbing hindi sinasadyang amplifier. Ang anggulo ng mga dingding at ang uri ng sahig ay lumilikha ng partikular na acoustics na nagpapalinaw sa mga usapan sa dulong mesa sa puntong iyon kaysa sa anumang bahagi ng shop. Nanatiling nakatayo si Rafael na may hawak na sugar dispenser. Hindi makita ni Lourdes ang ekspresyon nito mula sa distansyang iyon, likod lang ang nakikita niya, ang mga balikat, ang paraan kung paano dahan-dahang nagbabago ang tindig sa loob ng mga segundong nananatili ito doon. Ang mga balikat na sa simula ay may posisyong bahagyang nakayuko paharap gaya ng isang taong nakikinig, ay unti-unting tumuwid ng may katigasan na agad niyang kinilala, dahil nakita na niya ang galaw na iyon sa katawan ng anak mula pa noong 5 taong gulang ito at nakakarinig ng isang bagay na ayaw nitong maging totoo. Nanatiling nakatayo doon sa loob ng panahong tinantya niya sa mga 45 segundo, marahil 1 minuto. Pagkatapos ay lumingon siya. Naglakad pabalik sa pasilyo ng may hakbang na sinusubukang maging pareho ng dati, ngunit hindi na. Dumaan sa mesang inupuan niya kanina nang hindi tumitigil. Dumaan sa bahagi ng pintuan. At dumating sa cashier. Si Lourdes ay nasa kabilang panig ng counter. Nagkatinginan silang dalawa. Sa loob ng matagal na sandali, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Nakikita niya sa mukha ng anak ang partikular na kombinasyon ng mga damdamin na nangyayari kapag ang realidad ay biglang nagbago ng hindi na maibabalik. Ang kalituhan at ang galit at ang pagluluksa at ang kahihiyan na sabay-sabay na lumilitaw bago pa man ito maayos ng isip sa anumang pagkakasunod-sunod na may katuturan. Tumingin ito sa birding apron. Sa salaming nakasabit sa leg. Sa maputing buhok sa mababang buwan. Sa lahat ng naging katauhan niya sa lugar na yon sa mga linggong nasa kabilang panig ito ng mundo at nagsasara ng mga negosyong pinaplano ni Isabela na manahin. Nang makahanap ng boses para magsalita, ang tanging lumabas ay isang tanong. Gaano mo na ito katagal alam? Ang kapehan ay nagpapatuloy sa normal na ingay sa paligid nilang dalawa. Dumaan si Vanessa sa isang mesa dala ang tray. Ang ulan na nagbanta kaninang madaling araw ay nagpa siyang huwag ng mahulog. At ang araw na pumapasok sa bintana sa harap ay lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa kahoy na sahig na maraming beses nang tiningnan ni Lourdes sa mga linggong iyon nang hindi nawawala ang detalye. Tinanggal niya ang apron ng may kalmado. Itinupi ito sa ibabaw ng counter nang may tumpak na paraan ng isang taong inensayo ang kilos na iyon nang hindi alam na nag-ensayo siya. At sumagot ng may matatag na tinig ng babaeng nagsasabi ng katotohanan, kapag ang katotohanan ay maaari na ring sabihin ng pinal. Itinupi ni Lourdes ang apron sa ibabaw ng counter nang may parehong kalmado kung paano niya itinupi ang mga kumot sa mahihirap na gabi. Ang parehong kalmado kung paano niya nilagdaan ang mga papel na ayaw niyang lagdaan at sinabi ang mga salitang mas mataas ang halaga kaysa sa anumang nakikitang presyo. Ito ang kalmadong hindi nagmumula sa kawalan ng damdamin kundi sa labis na pagsasanay na magpatuloy kahit ang damdamin ay masyadong malaki para magkasya sa loob ng dibdib sa maayos na paraan. Nanatiling nakatingin si Rafael sa kanya sa loob ng panahong hindi sinubukan ng kahit sino sa kanila na sukatin. 41 taon na siya at sa sandaling iyon ay tila sabay na mas bata at mas matanda kaysa doon. Mas bata, dahil sa paraan kung paano may dala ang mga mata ng isang bagay na katulad ng kalituhan noong bata pa siya at ang mundo ay gumagawa ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Mas matanda dahil sa matatag na linya ng kanyang panga at sa paraan ng kanyang mga balikat. Hindi relax at hindi matigas, kundi nasa gitnang punto ng isang taong ginagamit ang lahat ng lakas na mayroon para manatiling nakatayo nang hindi ipinapakita na gumagamit siya ng lakas. Dumaan si Vanessa sa kanila dala ang tray at nagsabing excuse me nang may pagiging natural ng isang taong walang anumang ideya sa kung anong nangyayari sa tabi, na yon nga ang totoo. Sinabi ni Lourdes ng mahina sa kanyang anak na mas mabuting lumabas na sila. Kinuha nito ang bag nang hindi tumitingin sa kanya, nag-iwan ng tip sa ibabaw ng bayad sa kape na nasa mesa,
at lumabas sa pintuan sa harap ng may hakbang ng isang taong nagko-concentrate sa bawat sariling galaw para hindi makagawa ng anumang mali. Kinuha ni Lourdes ang bag na iniwan niya sa ilalim ng cashier. Sinabi kay Fatima na kailangan niyang umalis ng mas maaga dahil sa isang emergency sa pamilya. Sinabi ni Fatima. Naayos lang, nakaya na ni Vanessa, at lumabas si Lourdes. Nahanap niya si Rafael sa labas, nakatayo sa bangketa, nakaharap sa avenue, dala ang bag sa tabi at ang mga braso sa gilid ng katawan. Ito ang uri ng tindig ng isang taong kailangan ng hangin at sinusubukang mahanap ito sa isang lungsod na hindi nagpapadalinyon. Naglakad siya patungo rito at nanatiling nakatayo sa tabi, hindi sa harap sa tabi. Ito ang isang pagkakaiba na natutunan niya sa ilang dekada ng pagiging ina. May mga sandali na ang pagiging nasa harap ay nangangahulugan ng pagharang sa paningin ng tao, at may mga sandali na ang pagiging nasa tabi ay nangangahulugan ng pagiging kasama ng hindi nakikialam. Ito ang sandali ng pagiging nasa tabi. Nanatili silang tahimik sandali. Ang avenue ay may galaw ng Sabado ng umaga, mga bus na dumadaan, mga sasakyan, isang bisikleta na humingi ng daan sa bike lane. Isang pamilyang may 3 bata ang pumasok sa kapehan sa likuran nila. Ang araw ng umaga ay tumatama sa berdeng tolda ng shop at lumilikha ng anino na tumatama mismo kung nasaan silang dalawa. Sinabi ni Rafael nang hindi tumitingin sa kanya na sapat na ang kanyang narinig. Sinabi niyang alam niya. Sinabi nitong dumating ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng airport, na ang flight ay napaaga ng 40 minuto, na dumiretso ito sa taxi patungo sa kapehan nang hindi dumadaan sa bahay, kaya hindi pa nito nakikita si Isabela mula pa noong Huwebes. Sinabi nito iyon gaya ng isang taong nag-aayos ng mga katotohanan sa isang linya ng panahon para tulungan ang isip na mahanap ang lugar na dapat panatilihan. Sinabi ni Lourdes na may lugar na maupuan sa isang kanto at kalahati sa avenue, isang maliit na parke na may mga bench sa ilalim ng mga puno na maaari silang pumunta doon. Pumunta sila. Ang parke ay may kalidad ng pampublikong espasyo na iniingatan ng mga mas lumang bahagi ng Makati sa mga Sabado ng umaga, isang uri ng tigil putukan ng lungsod sa sarili nito, kung saan ang mga aso ay nilalakad at ang mga matatanda ay nakaupo at ang mga bata ay tumatakbo nang walang sinumang tila nagmamadali na makarating sa kahit saan. Nakahanap sila ng bench sa ilalim ng isang puno na ang korona ay ganap ng nabuo, ang mga punong iyon na ginugol ng mga avenue ng Maynila ang ilang dekada para lumaki at ngayon ay umiiral ng may tahimik na katatagan ng mga bagay na lumaban. Naupo sila. Ang bag ay nanatili sa paanan ni Rafael. Binuksan ni Lourdes ang bag, kinuha ang itinupting apron at inilagay ito sa ibabaw ng sariling mga tuhod na tila ito ay isang ordinaryong bagay at hindi ang material na patunay ng ilang linggong lihim na buhay. Tiningnan ni Rafael ang apron sandali. Pagkatapos ay tumingin sa ina. Ikinwento niya ang lahat. Ikinwento niya ng may pagkakasunod-sunod at katumpakan kung paano niya itinabi, nang hindi ginagawang drama, nang hindi lumalaktaw sa mga yugto, nagsisimula sa komento ni Selma tungkol sa kapehan at nagtatapos sa Sabado ng umagang iyon. Ikinwento ang proseso ng pagkuha sa kanya gamit ang pangalan ng yumaong lola. Ikinwento ang pitik ng mga daliri na nagbunyag sa kalidad ng paghamak. Ikinwento ang mga linggo ng pagmamasid, ang mga piraso ng usapan na nakuha sa loob ng 40 segundo bawat pagkakataon, ang kaibigang maikli ang buhok na lumilitaw 3 o 4 na beses sa isang linggo. Ikinwento ang pangalan. Thiago. At ikinwento ang usapan noong nakaraang Huwebes nang may katumpakan ng isang taong itinalaga ang bawat salita sa alaala ng may ingat ng isang taong alam na kakailanganin niya ang mga iyon. Nakikinig si Rafael sa lahat ng hindi sumasabat. Kilala siya ni Lourdes ng sapat para malaman na ang katahimikang iyon ay hindi pasibidad. Ito ay ang katahimikan ng isang taong nagpoproseso gamit ang lahat ng kakayahang mayroon na marami. Dahil namana ng anak sa kanya hindi lamang ang kulay ng mga mata at ang katigasan ng ulo, kundi pati na rin ang kakayahang makinig sa lahat bago magsalita ng anuman. Ito ay isa sa mga pinakabihirang regalo na alam niya at naging masaya siya nang mapagtanto niya, ilang taon na ang nakalilipas, na mayroon nito ang anak. Nang matapos siya, nanatili silang tahimik sandali. Isang maya ang lumapag sa bench sa tabi nila, tumingin sa kanilang dalawa nang may nakakalitong atensyon na mayroon ang mga maya at lumipad palayo. Sinabi ni Rafael na naisip niya, paminsan-minsan, na mayroong laban ang ina kay Isabela. Sinabi nitong binigyang kahulugan nito ang mga maingat na tanong at ang mga partikular na katahimikan bilang selos ng ina,
Ang bagay na sinasabi ng mga tao nang may banayad na pagpapalampas na sa sarili nito ay isang paraan ng hindi pagbibigay halaga. Sinabi nito iyon ng walang paratang, gaya ng isang taong nagre-rebisa ng isang mali sa sariling pagsusuri nang may katapatang kinakailangan nito. Sinabi ni Lourdes na alam niya, na inaasahan na niya yon. Na yon ang dahilan kung bakit kinailangan niya ng katiyakan bago magsabi ng anuman, dahil ang pagsasabi ng walang katiyakan ay magiging lamang ang anino na hindi niya magawang pangalanan na inihahagis sa isang taong maaaring, sa teorya, ay inosente. Nanatiling nakatingin si Rafael sa parke. Isang bata ang tumatakbo sa likod ng isang asong may gintong balahibo na may mas maraming enerhiya kaysa sa alam nitong gawin. Ang araw ng umaga ay nagiging mas mataas at nawawala ang banayad na tono ng mga unang oras. Sinabi nitong narinig nito ang sariling pangalan sa usapang iyon. Sinabi ng may boses na may partikular na kalidad, hindi galit pa, ang galit ay darating mamaya, kundi sa isang bagay na mas malalim at mas mahirap pangalanan. Ang boses ng isang taong narinig ang sarili na inilalarawan ng ibang tao, nang may tonong hindi dapat umiiral sa pagitan ng dalawang taong magpapakasal sa loob ng 4 na buwan. Narinig nito ang tonong utilitarian. Agad nitong kinilala kung ano yon dahil nasa larangan ito ng negosyo sa loob ng 18 taon at alam ang pagkakaiba ng kapag nagsasalita ang mga tao tungkol sa mga investment at kapag nagsasalita tungkol sa mga pag-ibig. At ang dalawang bagay na yon ay hindi kailanman magkatunog. Narinig din nito ang isa pang pangalan, gamit ang isa pang tono. At nanatiling nakatayo sa pasilyo sa mga segundong iyon na tumagal ng isang buhay dahil ang kaibahan ng dalawang tono ay isang impormasyon na tinanggap ng katawan bago pa man sumang-ayon ang isip na iproseso ito. Sinabi ni Lourdes na alam niyang naging mahirap iyon. Sinabi ng may direktang boses na ginagamit niya kapag walang paraan para pagaanin ang kung anong kailangang sabihin. Sinabi ni Rafael na naging mahirap nga at nanatiling tahimik muli. Pagkalipas ng sandali, tinanong nito kung ano sa tingin niya ang dapat nitong gawin. Nanatiling nakatingin si Lourdes sa puno sa itaas nila sandali bago sumagot. Inisip na niya ito. Inisip na niya ang mga posibilidad at ang mga bitag ng bawat isa sa loob ng mga nakaraang gabi. Nakatingin siya sa isang konklusyon na hindi tungkol sa kung ano ang dapat nitong gawin, dahil iyon ay desisyon nito, kundi tungkol sa kung anong kailangang mangyari bago ang anumang desisyon. Sinabi nitong kailangan nitong makipag-usap sa abogado bago gumawa ng anumang bagay. Na ang kondo, ang joint account, ang mga share sa kumpanya ay mga usaping legal bukod sa pagiging personal. At ang mga personal na desisyon ay maaaring dumating pagkatapos maitatag ang mga legal na proteksyon dahil mayroong pagkakasunod-sunod na nagpoprotekta at pagkakasunod-sunod na naglalantad. Sinabi nitong hindi ito kawalan ng damdamin, ito ay kabaligtaran ng kawalan ng damdamin. Ito ay ang pagprotekta sa binuo nito sa loob ng 18 taon ng buhay nito mula sa isang pagpaplano na isinagawa ng may mas matinding ingat kaysa sa ibinigay nitong halaga. Nakinig si Rafael. Gumawa ng maliit na tango. Sinabi nitong tatawagan nito ang abogado sa mismong araw na yon. Pagkatapos ay nanatiling tahimik muli ng matagal. Ang parke ay nagpapatuloy sa banayad na galaw ng Sabado sa paligid nilang dalawa. Isang matandang lalaki ang dumarating dala ang isang transistor radio na nakakabit sa pulso, isa sa mga nagbo-broadcast pa rin ng balita, at ang boses ng announcer ay dumarating sa mga piraso ng walang konteksto. Sinabi ni Rafael, bigla, nang may boses na nagbago ang kalidad, na may isang bagay na hindi niya maalis sa isip. Hindi ito tungkol sa kondo o tungkol sa kumpanya. Tungkol ito sa mga hapon ng linggo. Mayroong sapat na bilang ng mga hapon ng linggo sa loob ng nakaraang 19 na buwan kung kailan dumating ito sa bahay pagkatapos ng isang biyahe o ng isang mahabang araw at nandoon si Isabela, na may luto ng hapunan o may mungkahi para sa restaurant o simpleng nakaupo sa sofa na nagbabasa, at tiningnan niya ito at naramdaman ang bagay na tinawag niyang pag-ibig. Naging totoo iyon para sa kanya. Bawat isa sa mga hapon na iyon ay naging totoo para sa kanya. Ang boses nito ay naging mas mahina nang sabihin yon, hindi dahil sa pagtitimpi kundi dahil sa partikular na bigat ng isang taong humahawak sa isang bagay na sasakit pa sa loob ng ilang panahon anuman ang anumang praktikal na resolusyon. Hindi sinabi ni Lourdes na naintindihan niya. Hindi sinabi na lilipas din yon. Hindi sinabi ang alinman sa mga bagay na sinasabi ng mga tao kapag hindi nila alam ang sasabihin at kailangang punan ang katahimikan ng mga salitang mababa ang halaga.
Nanatili lang siyang nasa tabi nito, ang apron ay nakatupi sa ibabaw ng mga tuhod, sa ilalim ng punong gumugol ng ilang dekada sa paglaki hanggang sa maging eksaktong ganoon ang laki. Minsan ang pagiging nasa tabi ang tanging matapat na bagay na maaaring ialok ng isang ina. At minsan ay sapat na yon. Ang abogado ni Rafael ay nagngangalang Atty. Augusto Menezes at may 62 taong gulang at 35 sa practice, na ang malaking bahagi nito ay nakatuon sa corporate at real estate law. Isa siyang maliit at tumpak na lalaki na suot ang parehong mga barong mula pa noong makilala siya ni Rafael, at may nakagawiang manatiling tahimik sa loob ng mga 10 segundo bago sumagot sa anumang tanong na itinuturing niyang mahalaga, na natutunan ng bigyang kahulugan ni Rafael sa loob ng mga taon bilang hudyat na ang sagot na darating ay sulit ang paghihintay. Nagkita sila sa mismong Sabado ng hapong iyon, sa isang opisina na pinapanatili ni Augusto sa IIS, para sa mga meeting sa weekend kapag lumilitaw ang pangangailangan. Isang simpleng espasyo ito, mesang gawa sa madilim na kahoy, mga bookshelf na may mga nakabalot na kaso, isang bintana na nakatingin sa isang garden na tila walang sinumang gumagamit. Ikinuwento ni Rafael ang narinig. Hindi lahat, ang may kinalaman lamang sa legal na implikasyon, ang kondo na inilagay sa pangalan nilang dalawa bilang bahagi ng kasunduan sa ari-arian, ang joint account na iminungkahing buksan, ang mga share sa kumpanya na pinaplanong ilipat bilang regalo sa kasal. Hindi binanggit ang pangalan ni Thiago. Hindi pumasok sa mga personal na detalye. Iniharap ang mga katotohanan ng may objektibidad ng isang business report. Nakinig si Augusto nang hindi sumasabat. Ginawa ang 10 segundong katahimikan. Pagkatapos ay sinabing mayroong isang mabuting balita at isang balita na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang mabuting balita ay wala pa sa mga paglilipat ang ganap nang natapos. Ang kondo ay nasa pangalan nilang dalawa bilang nakasaad na intensyon sa isang prenuptial agreement na isinulat na ngunit, dahil sa petsa, ay nasa loob pa ng legal na panahon para sa rebisyon at kanselasyon. Ang joint account ay hindi kailanman nabuksan. Ang mga share sa kumpanya ay isang pasalitang plano na hindi pa nakakarating sa anumang pinirmahang papel. Ang balita na nangangailangan ng agarang atensyon ay ang prenuptial agreement ay kailangang marebisa ng may apurahan ng isang family lawyer na kilala at pinagkakatiwalaan ni Augusto, at ang rebisyong ito ay kailangang mangyari bago ang kasal sa paraang ganap na tahimik, nang hindi agad kinakansela ang dokumento sa paraang makakakuha ng atensyon, kundi iayos gamit ang mga clause na magpoprotekta sa kung anong kailangang protektahan. Nakinig si Rafael sa lahat ng may atensyon. Nagtanong ng mga tamang bagay. Lumabas sa opisina dala ang isang plano at ang pangalan ng family lawyer. Nang gabing iyon, dumating siya sa penthouse sa IIS at nahanap si Isabela sa sala na may hawak na tablet, nirerebisa ang tila listahan ng mga supplier ng kasal. Dahil may makikitang makulay na spreadsheet sa screen at ilang katalog ng mga bulaklak na nakakalat sa coffee table. Iniangat nito ang mga mata nang pumasok siya, umiti ng may ngiting tinawag niyang pag-ibig sa loob ng 19 na buwan, at sinabing dumating ito ng mas huli kaysa sa inaasahan, na ang flight ay na-delay. Sinabi nitong na na-delay na at pumunta sa kwarto para magpalit ng damit. Nanatiling nakatayo sa kwarto na ang mga kamay ay nasa ibabaw ng dresser sandali. Tumingin sa refleksyon sa salamin sa dingding, ang refleksyong nakasanayan ng makita tuwing umaga bago simulan ang araw, at sa sandaling iyon ay tila pag-aari ng isang taong kinikilala niya sa anyo, ngunit hindi ganap sa kalooban. May isang bagay na naunawaan niya sa bench ng parke sa ilalim ng puno kasama ang ina sa tabi, at patuloy na lumalalim sa loob ng araw na iyon, na ang problema ay hindi lamang ang pinlano ni Isabela. Ang problema ay ang pinili niyang huwag makita. Mayroon siyang mga piraso ng duda sa loob ng 19 na buwan, mga sandali kung kailan may isang bagay na hindi ganap na tumutugma, kung kailan ang tamang sagot ay dumarating ng masyadong mabilis o ang kilos ng paglalambing ay nangyayari ng may katumpakan na, kung titingnan sa malayo, ay tila inensayo. Itinabi niya ang bawat isa sa mga sandaling iyon, dahil mas madaling itabi ang mga iyon kaysa suriin kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon. Ang kadalian kung paano niya ito itinabi ay hindi kahinaan. Ito ay ang normal na takbo ng isang taong nagmamahal o naniniwalang nagmamahal. Ang pag-ibig ay may partikular na epekto sa persepsyon, na hindi pagkabulag kundi isang uri ng hierarkiya ng atensyon kung saan ang mga detalyeng nagkukumpirma sa gustong paniwalaan ng tao ay nananatiling nakatutok at ang mga kumukontra ay nawawala sa pokus nang hindi ito isang sinasadyang desisyon.
Nakita ng kanyang ina ang hindi niya makita dahil tumpak itong nakatingin mula sa labas ng pagkaakit. At nagbalak kayo itong server sa kapehan sa loob ng ilang linggo para makasiguro bago magsabi ng anuman. Iyon, sa isip niya, ay isang uri ng pag-ibig na hindi kasya sa anumang simpleng salita. Sa sumunod na linggo, pinanatili niya ang routine ng may katumpakan ng isang taong natutunan na ang pagmamadali ay sumisira sa estratehiya. Pumupunta sa trabaho. Dumadalo sa mga meeting. Nananghalian kasama ang mga kasosyo kapag kinakailangan. Bumabalik sa penthouse sa karaniwang oras. Naghapunan kasama si Isabela sa loob ng 2 gabi, nakikipag-usap tungkol sa kasal ng may antas ng pakikilahok na inaasahan nito, nagtatanong ng mga tamang bagay tungkol sa mga supplier, at tungkol sa listahan ng mga bisita. Sa anumang sandali ay hindi niya hinayaang lumitaw ang galit sa mukha. Umiiral ang galit, dumating ito noong Lunes ng umaga nang may kalidad na hindi pa niya naramdaman noon at dumarating sa mga hindi regular na alon sa loob ng mga araw, minsan maliit at kayang kontrolin. Minsan malaki ng sapat para kailanganin niyang pumunta sa bintana ng opisina at manatiling nakatingin sa Maynila sa ibaba sa loob ng ilang minuto bago makabalik sa mesa. Ngunit hindi ito lumilitaw sa mukha. Natutunan na niya ito sa mundo ng negosyo, na ang mga emosyong lumilitaw sa mukha sa mga maling oras ay mas mataas ang halaga kaysa sa mga nananatili sa loob hanggang sa tamang sandali. Noong Miyerkules, alas 6 ng gabi, nakipagkita siya sa family lawyer na inirekomenda ni Augusto. Si Attorney Fernanda Salas ay nasa 50 mahigit na taon at may uri ng direktang bilis na agad na kinilala ni Rafael bilang tunay na kakayahan at hindi lamang performance nito. Nerebisa nila ang prenuptial agreement ng magkasama nang may atensyong tumagal ng higit sa 2 oras at nagresulta sa isang hanay ng mga pagsasaayos na isasama sa isang bagong bersyon bago ang huling deadline. Mga pagsasaayos na muling nagtatakda sa mga tuntunin sa ari-arian ng may katumpakan na nagpoprotekta sa kailangang protektahan ng hindi binabago ang anyo sa labas sa paraang halata para sa hindi nagsusuri sa teksto ng may matinding atensyon. Sinabi ni Attorney Fernanda, bago tapusin ang meeting, na mayroon pang isang bagay na dapat nitong isaalang-alang. Sinabi ng may parehong direktang objetibidad na ginamit para sa lahat ng iba pa, nang walang paghatol at nang walang hindi kinakailangang pagpapagaan. Ang issue ay hindi lamang ang proteksyon sa ari-arian. Ito ay ang desisyon tungkol sa kasal mismo. Ang mga pagsasaayos sa dokumento ay maaaring gawin anuman ang anumang personal na desisyon. Ngunit mahalagang malaman nito na ang deadline para sa ilan sa mga iyon ay may hangganan. Sinabi ni Rafael na alam niya. Sinabi ni Attorney Fernanda na mayroon pang isa pang bagay, isang bagay na napansin nito habang nirerebisa ang dokumento at kailangan nitong malaman. Mayroong isang clause sa orihinal na teksto na hindi napansin, marahil dahil isinulat ito gamit ang isang siksik na teknikal na wika sa isang talata sa gitna ng dokumento, sa pagitan ng 2 artikulo na may magkaibang paksa. Ang clause ay naglilipat kay Isabela sa kaso ng paghihiwalay dahil sa inisyatibo nito sa loob ng unang 3 taon ng pag-aasawa ng isang bahagi sa kumpanya na higit na malaki kaysa sa lumilitaw sa mga mas nakikitang talata ng kasunduan. Nanatiling nakatingin si Rafael sa bahaging may salungguhit sandali. Tinanong kung sino ang sumulat ng clause na iyon. Sinabi ni Attorney Fernanda na ang orihinal na dokumento ay isinulat ng abogado na itinuro ni Isabela bilang joint lawyer ng mag-asawa para sa prenuptial agreement, na isang hindi karaniwang praktis sa mga ganitong uri ng kasunduan dahil lumilikha ito ng malinaw na conflict of interest, ngunit nakalusot dahil nagtiwala si Rafael at hindi nagtanong. Nanatili siyang tahimik sandali. Pagkatapos ay nagpasalamat at itinago ang mga dokumento sa folder na inihanda ni Attorney Fernanda para sa kanya. Lumabas sa opisina at nanatiling nakatayo sa bangketa ng IIS sa partikular na oras na yon ng dulo ng hapon kung kailan ang Maynila ay may guhit na liwanag na kinulayan ang lahat ng dilaw. May mga taksi at sasakyan at mga taong lumalabas sa mga opisina sa oras ng uwian. Nandoon ang lungsod na ginagawa ng lungsod anuman ang anumang nangyayari sa kahit sino sa mga taong naninirahan dito. Tinawagan niya ang ina. Sinagot nito sa pangalawang ring gaya ng dati dahil nakaugalian na ni Lourdes na sagutin ang telepono kapag tumatawag ang anak ng may bilis ng isang taong hindi kailanman nag-isip sa posibilidad na hindi naroon kapag kinakailangan. Sinabi lang nitong may natuklasan itong higit pa sa inaasahan nitong matuklasan. Nanatiling tahimik ito sandali. Pagkatapos ay sinabing nasa bahay siya kung gusto nitong dumaan.
Sinabi nitong pupunta siya sa kondo na iyon sa Makati na amoy kape na may kanela, at may mga marka ng mga taon sa mga dingding at sa mga muebles, gaya ng lahat ng mga tahanang tunay na tinirhan. Naupo si Rafael sa mesa sa kusina habang gumagawa ang ina ng tsaa nang hindi siya humihingi. Binuksan ang folder sa ibabaw ng mesa at ipinakita ang bahaging may salungguhit. Binasa ito ni Lourdes na may salamin sa mukha, dahan-dahan, ang uri ng pagbabasa ng isang taong walang nilalaktawan. Nang matapos, nanatiling nakatingin sa papel sandali. Pagkatapos ay sinabi, nang may kalmado at matatag na boses gaya ng dati, na mabuti na natuklasan nila iyon bago pa man at hindi pagkatapos. Sinabi ni Rafael na mabuti nga. At ininom ang tsaa na inilagay nito sa harap niya nang hindi na kailangang humingi dahil laging alam nito, bago pa man niya malaman kung ano ang kinakailangan sa bawat sandali. Mayroon sa partikular na nakakapagod sa pagpapanatili ng dalawang bersyon ng realidad ng sabay. Natutunan na ni Rafael sa buong buhay profesional na pamahalaan ang mga sabay-sabay na pressure, ang magkaroon ng iba't ibang usapan sa iba't ibang tao tungkol sa parehong paksa nang hindi naghahalo ang mga bersyon. Ito ay isang kakayahan na hinihingi ng mundo ng negosyo at nabuo niya sa paglipas ng panahon. Ngunit iba yon. Hindi iyon pamamahala ng magkakaibang pananaw sa isang negosyo. Iyon ay ang paggising sa umaga sa tabi ng isang babaeng alam na niya ngayon ang mga plano nang may linaw na hindi nito alam na mayroon siya. At ang pagtawid sa almusal at sa mga usapan tungkol sa kasal at sa mga hapunan at sa mga weekend nang walang anuman sa mga performance na iyon ang naglalantad na ang buong istruktura ay nagbago na sa ilalim. 10 araw ang lumipas sa pagitan ng Sabado sa kapehan at sa sandaling ang mga pagsasaayos sa dokumento ay natapos na at handa ng isama. 10 araw na tinawid ni Rafael nang may partikular na determinasyon ng isang taong nauunawaan na ang kalmado sa panahong iyon ay hindi pagkukunwari kundi estratehiya, na ang bawat tahimik na hapunan sa penthouse sa Yesi ay isa pang bloke sa proteksyon ng kailangang protektahan. Hindi napansin ni Isabela ang anuman. O kung may napansin man siyang pagbabago, binigyang kahulugan niya ito bilang karaniwang stress sa dulo ng buwan sa isang sektor na laging sinasabi ni Rafael na hindi mahuhulaan. Patuloy siya sa routine ng mga umaga sa kapehan, patuloy sa mga pagkikita kay Camila, patuloy sa mga meeting kasama ang event coordinator para sa mga huling detalye ng kasal. Patuloy siyang perpekto sa kalkuladong paraan na laging ginagawa niya. May isang detalye na hiniling ni Rafael kay Augusto na suriin ng palihim, kung sino si Tiago. Hindi dahil sa selos, sinabi niya yon sa sarili nang may katapatang nangailangan ng ilang trabahong internal. Hindi ito selos dahil ang selos ay nagpapalagay na mayroong lehitimong relasyon na pinagbabantaan, at ang mayroon sa pagitan nila ni Isabela ay huminto na sa pagiging ganoon sa sandaling narinig niya ang usapan sa kapehan. Ibang bagay ito. Ito ay ang pangangailangang maunawaan ang buong larawan bago gumawa ng anumang desisyon, dahil ang mga desisyong nakabase sa bahagi lamang na impormasyon ay may mas mataas na rate ng pagkakamali kaysa sa handang tanggapin ni Rafael sa anumang pagkakataon. Tumawag si Augusto ng isang private investigator na nagtatrabaho kasama ang opisina sa mga sitwasyong nangangailangan ng diskresyon. Isang lalaking nagngangalang Gilberto na may maputing buhok na gupit ng maikli at may paraan ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga nakasulat na report na agad na nagustuhan ni Rafael dahil sa pagiging objektibo at walang drama. Ang report ni Gilberto ay dumating noong Huwebes ng hapon sa pamamagitan ng encrypted email. Si Tiago ay nagngangalang Tiago Marquez, may 38 taon, isang arkitekto na may opisina sa Makati na dalubhasa sa mga high-end projects. Mayroon siyang matatag at tila tapat na buhay, walang anuman sa mga record na nagtuturo sa anumang uri ng irregularidad. Mayroong isang mahalagang detalye, ang opisina ng arkitektura ni Tiago ay naging responsable sa mga renovation projects ng 3 development ng kumpanya ni Rafael sa nakaraang 2 taon. Mga kontrata na pinamagitan ni Isabela na nagmumungkahi sa pangalan nito bilang arkitektong mapagkakatiwalaan para sa mga high-end projects. Nanatiling nakatingin si Rafael sa talatang ito ng mahabang panahon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagbabasa. Sina Tiago at Isabela ay nagkakilala ng mga taon bago pa magsimula ang relasyon nito kay Rafael. Sa mga pagkakataong inilalarawan ng report bilang sosyal at kasama ang mga karaniwang kaibigan mula sa mundo ng arkitektura at interior design sa Maynila. Mula sa mga impormasyong hayagang makukuha, ang pagiging malapit ng dalawa ay nagpatuloy sa buong panahon ng engagement kay Rafael. Isinara ni Rafael ang report.
Nanatiling nakatigil sa opisina ng kumpanya na may tanawin ng Maynila sa labas sa takip-silim na iyon at inisip ang 3 high-end projects. 3 kontrata na nilagdaan ng kumpanya base sa rekomendasyon nito. Walang irregularidad sa mga proyekto, mabubuting kontrata ang mga iyon sa anumang teknikal na sukatan. Ngunit mayroon doon na karagdagang layer ng pagpaplano na hindi niya inaasahan at nagdaragdag sa eksena ng isang pagpaplano na higit pa sa naisip niya sa simula. Mayroong 19 na buwan ng pagpaplano. Marahil ay higit pa. Tinawagan niya ang ina ng gabing iyon nang hindi binabanggit ang report. Hindi dahil itinatago niya rito, kundi dahil pinoproseso pa niya ito at kailangang maproseso na bago magsalita, na siyang paraan kung paano ito laging tumatakbo para sa kanya, kailangan niyang nguyain ng mag-isa bago dalhin sa usapan. Naunawaan na ito ng ina mula pa noong 12 taon siya, at huminto na ito sa pagsubok na pilitin ang mga usapan bago pa man siya maging handa. Sinabi nito ang magandang gabi at tinanong kung kumusta ang araw. Sinabi nitong naging mahaba. Sinabi nito na kung ganoon ay dapat na itong matulog agad. Sinabi nitong gagawin niya. At nagmagandang gabi. Pagkababa ng telepono ay nanatili sa balkonahe ng penthouse sandali dala ang isang baso ng tubig, nakatingin sa Maynila na umaabot sa lahat ng direksyon nang may kapal ng liwanag at galaw na hindi kailanman ganap na tumitigil. May kalidad sa lungsod na nakikita mula sa itaas sa gabi na laging nahanap niyang kapaki-pakinabang para mag-isip, marahil dahil ang laki nito ay binabawasan ang mga individual na problema sa kanilang tunay na proporsyon. Noong Biyernes, kinumpirma ni Atty. Fernanda na ang lahat ng mga pagsasaayos sa dokumento ay tapos na. Ang bagong teksto ng prenuptial agreement ay handa na para iharap bilang isang rebisyon ng kasanayan na hiniling ni Rafael sa rekomendasyon ng sariling abogado, isang pamamaraan na sapat na karaniwan para hindi magtaas ng agarang hinala. Ang problemadong clause ay napalitan na ng isang teksto na isinulat ng mga abogado ni Rafael gamit ang tamang teknikal na wika, at ang balance ng dokumento ay ganap ng narebisa. Kailangang pirubahan ni Isabela ang bagong bersyon bago ang kasal. Ang issue ay kung kailan at paano ito ihaharap sa kanya. Inisip iyon ni Rafael sa buong weekend. Mayroong 2 pangunahing opsyon, at natutunan na niya kay Augusto na ang pagpili sa pagitan ng mga ito ay isang desisyong kasama hindi lamang ang estratehiyang legal kundi pati na rin ang kung anong gusto niya para sa sariling proseso ng pagtatapos ng isang relasyon na tumagal ng 19 na buwan at naging, para sa kanya, totoo sa bawat isa sa mga iyon. Ang unang opsyon ay iharap ang bagong dokumento bilang rebisyon ng routine, hintayin ang pirma, at pagkatapos ay magkaroon ng usapan tungkol sa kasal ng hiwalay, sa isang pagkakasunod-sunod na tinitiyak ang proteksyon bago ang paglalantad. Ang ikalawa ay ang magkaroon ng usapan tungkol sa kasal muna at hayaang ang dokumento ay maging bahagi ng resolusyon yon. Mayroong teknikal na argumento para sa unang opsyon. Mayroong argumento ng karakter para sa ikalawa. Noong Lunes ng umaga, dumating si Rafael sa opisina ng mas maaga kaysa sa karaniwan at nanatili sa meeting room sa loob ng 40 minuto ng mag-isa, na ang mga tao sa kumpanya ay natutunan na sa loob ng mga taon na bigyang kahulugan bilang hudyat na gumagawa siya ng desisyon na lampas sa mga spreadsheet. Nang lumabas sa meeting room, tinawagan niya si Atty. Fernanda at sinabing nagpasya siya para sa ikalawang opsyon. Sinabing alam niyang ito ang hindi gaanong mahusay mula sa pananaw na estriktong teknikal. Nanatiling tahimik si Atty. Fernanda sandali at pagkatapos ay sinabing nauunawaan nito at ihahanda ang kung anong kinakailangan para suportahan ang proseso sa pagkakasunod-sunod na iyon. Pagkatapos ay tinawagan ng ina. Sinabing gumawa na siya ng desisyon. Sinabi nito na nakikinig siya. Sinabi nitong makikipag-usap siya kay Isabela sa linggong iyon. Nagagawin niya iyon ng tama, mata sa mata, nang walang mga abogado sa silid, nang walang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Dahil anuman ang lahat ng natuklasan niya ay naging isang totoong tao ito sa buhay niya sa loob ng 19 na buwan at kailangan niyang tapusin iyon bilang matanda at hindi bilang legal na pamamaraan. Nanatiling tahimik si Lourdes sandali. Pagkatapos ay sinabing ito ang tamang gawin. Sinabi nitong alam niya. Sinabing natutunan niya sa ina na ang pagtrato sa mga tao ng may dignidad, kahit ang mga hindi tumrato sa iyo ng pareho, ay hindi kahinaan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-alis sa isang sitwasyon na nananatiling kung sino ka o hayaang baguhin nito kung sino ka. Nanatiling tahimik si Lourdes sa kabilang panig ng linya sa loob ng panahong hindi sinubukang punan ni Rafael.
Pagkatapos ay sinabi nito, gamit ang boses na ginagamit niya para sa mga bagay na tunay na mahalaga, na naunawaan na nito. Na hindi nito alam ng tumpak kung kailan nito naunawaan iyon, kung bago o pagkatapos ng lahat ng nangyari, ngunit naunawaan na nito. At na ito ay sapat na. Pumili si Rafael ng isang Huwebes ng gabi. Inisip niya ang araw at ang oras ng may parehong atensyon na inilalagay niya sa anumang pagpili na may mga pangmatagalang kahihinatnan. Huwebes dahil hindi ito malapit sa weekend na magbibigay ng oras para ang mga bagay ay kumalma ng kaunti bago kailangang harapin ng kanilang dalawa ang mundong sosyal sa paligid. Gabi dahil sa umaga ang mga tao ay bumubuo pa lamang ng araw na darating at ang usapan na kailangan niyang gawin ay karapat-dapat sa isang sandali kung saan walang agarang lugar na pupuntahan pagkatapos. Sinabi kay Isabela habang naghahapunan na gusto niyang makipag-usap dito mamaya, na mayroong isang mahalagang bagay na kailangang sabihin sa pagitan nilang dalawa. Sinabi ng may direktang tono na ginagamit niya para sa mga paksang hindi maaaring tawaran, hindi nagbabanta, hindi dramatiko, malinaw lang. Iniangat ni Isabela ang mga mata mula sa plato at tiningnan siya sa loob ng isang bahagi ng segundo nang may atensyong iba sa karaniwan. Ang uri ng atensyon na lumilitaw kapag ang isang taong sanay ng magbasa ng mga sitwasyon ay napansin ang isang pagbabago sa pattern. Pagkatapos ay bumalik sa hapunan ng may pagiging natural na masyadong mahusay para maging ganap na natural at sinabing siyempre na gusto rin nitong makipag-usap tungkol sa ilang detalye ng event coordinator. Sinabi ni Rafael na tungkol ito sa ibang bagay. Ang hapunan ay nagpatuloy na ang ibabaw ay buo, gaya ng nagpatuloy sa mga nakaraang linggo, ngunit mayroon na ngayong ibang kalidad sa katahimikan sa pagitan ng isang pangungusap at isa pa, isang bahagyang tensyon sa ibabaw gaya ng mayroon sa tubig bago pumasok ang isang bato. Mamaya, sa sala, na ang kondo ay tahimik sa paligid at ang lungsod sa labas ay gumagawa ng dating ingay, naupo si Rafael sa armchair sa harap ng sofa kung saan nakapwesto si Isabela dala ang tablet. Tinignan siya nito nang may tingin handa, ang tingin ng isang taong handang sumagot bago pa man malaman kung ano ang itatanong. Sinabi nitong nandoon siya sa kapehan sa kanto sa Ayala Avenue noong nakaraang Sabado. Nanatiling ganap na hindi gumagalaw si Isabela sa loob ng isang segundo. Ibang imbilidad ito sa isang mapagnilay-nilay na katahimikan, ito ay imbilidad ng isang taong tumanggap ng impormasyon na agad na itinalaga ng internal system bilang mahalaga at gumagawa, sa bahagi ng segundo, ng pagsusuri kung gaano kadelikado ang impormasyong iyon. Sinabi nito, gamit ang boses na mayroon lamang maliit na pagkakaiba sa normal, na hindi nito alam iyon, na hindi niya ito nabanggit. Sinabi ni Rafael na hindi niya ito nabanggit. Sinabing dumiretso siya mula sa airport dahil hiniling ng ina na pumunta siya doon. Sinabi iyon ng may parehong direktang tono, walang karagdagang damdamin, ang mga katotohanan lamang sa pagkakasunod-sunod. Nanatiling nakatingin sa kanya si Isabela. At sa tingin iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 19 na buwan, nakakita si Rafael ng isang bagay na iba. At nang bumalik sa pagsasalita si Isabela, ang boses ay nawalan ng kontroladong kalidad ng dati, at nagkaroon ng ibang bagay. Hindi na ito ang inensayong tono ng mga inihandang sagot, ito ay tono ng improvisasyon, na laging mas naglalantad dahil hindi ito binuo ng maaga. Sinabi nito na si Tiago ay isang kaibigan. Na mayroong mga lumang pagkakaibigan na pinapanatili ng mga tao, at hindi kailangang maging problema para sa anumang relasyon. Na binibigyan niya ng maling kahulugan ang isang bagay na narinig niya sa labas ng konteksto. Sinabi ni Rafael na narinig niya ang sapat para hindi magbigay ng maling kahulugan sa labas ng konteksto. Ang kondo ay nanatiling tahimik sandali. Sa labas, isang sasakyan ang bumusina sa malayo nang may tunog na nililikha ng lungsod ng random sa anumang oras. Nanatiling nakatingin sa kanya si Isabela. At doon ay nangyari ang isang bagay na inaasahan na ni Rafael bilang posibilidad, ngunit naging mahirap pa ring makita nang mangyari na, ang performance ay nagsimulang magbago. Hindi ito bumagsak ng sabay-sabay. Unti-unti ito, gaya ng pagbabago ng ilaw sa isang entablado kapag natatapos na ang isang yugto, at ang kasunod ay hindi pa nagsisimula. Ang kontroladong ngiti ay nawala muna. Pagkatapos ang anggulo ng mga balikat ay nagbago, lumabas sa posisyon ng kalkuladong pagbubukas patungo sa isang bagay na mas depensiba. Panghuli, ang mga mata ay nagbago ang kalidad, nawala ang partikular na kislap ng isang taong laging bahagyang dalawang hakbang ang abante sa usapan. Ang natira, sa loob ng isang maikling sandali bago nito muling binuo ang kontrol, ay ang mukha ng isang taong nahuli sa isang lugar na hindi nito pinlanong makita.
Sinabi nito, gamit ang boses na nagbago ang temperatura, ngunit mayroon pang istruktura, na marami tungkol sa kasal na napagkasunduan na at hindi magiging madaling bawiin. Na mayroong mga investment ng oras at ng pagpaplano at ng mga inaasahan sa magkabilang panig na karapat-dapat na isaalang-alang. Sinabi ito sa paraang malapit na sa objetibidad ng isang negosasyon, na naging, sa isang paraan, mas naglalantad kaysa sa anumang pagtatapat. Sinabi ni Rafael na nakipag-usap na siya sa mga abogado. Ang ikalawang pause ay mas mahaba pa. Sinabing mayroong isang bagong prenuptial agreement na inihanda na. Na ang partikular na clause na isinama sa orihinal ay narebisa na ni Atty. Fernanda. Sinabi iyon gamit ang boses ng isang taong wala sa galit sa sandaling iyon, na dumaan na sa galit sa mga nakaraang araw at dumating sa kabilang panig nito sa isang lugar na mas kalmado at mas matatag. Nanatiling nakaupo si Isabela sa sofa ng matagal nang walang sinasabi. At sa katahimikang iyon ay may kalidad na natutunan ng basahin ni Rafael sa loob ng 19 na buwan ng pagsasama. Ito ang katahimikan ng isang taong nagsusuri ng mga opsyon, tinitimbang ang kung anong maaaring mabawi at kung anong wala na sa abot. Nang magsalita itong muli, ang boses ay nagbago muli. Nawala ang kalidad ng negosasyon at nagkaroon ng isang bagay na hindi inaasahan ni Rafael ng ganap, katapatan. Hindi ito katapatan ng isang taong gustong maging matapat. Ito ay katapatan ng isang taong nauunawaan na ang pagkukunwari ay wala ng anumang praktikal na gamit at, sa puntong iyon, ang katotohanan ang tanging pera na may halaga pa. Sinabi nitong nagkamali siya. Na nagsimula siya ng isang bagay na napunta na sa napakalayo para madaling mabawi. Na mayroong mga taong kasangkot, mga planong ginawa, isang buhay na binubuo sa dalawang direksyon ng sabay, at sa ilang sandali ang pagiging komplikado niyon ay huminto na sa pagiging kayang pamahalaan. Hindi humingi ng paumanhin. Hindi sinabing nagsisisi siya. Hindi sinabing mahal niya ito. Sinabi lang ang sinabi, ang mga partikular na salitang iyon na bersyong pinaikli sa pinakamababang mahalaga ng realidad ng 19 na buwang iyon. Nanatiling nakatingin sa kanya si Rafael sandali. Pagkatapos ay sinabing hindi na mangyayari ang kasal. Sinabi iyon ng walang galit. Gamit ang tahimik na katatagan ng isang taong gumawa ng desisyon na wala nang kailangang pag-usapan. At kaya hindi kailangang sabihin ng may emosyon, malinaw lang. Nanatiling nakaupo si Isabela sa sofa sandali. Pagkatapos ay tumayo, pumunta sa kwarto at bumalik dala ang bag na natutunan nitong laging ihanda dala ang kailangang gamit para sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na pag-alis, na may sinasabi tungkol sa antas ng pagpaplano na mayroon sa ilalim ng lahat. Huminto sa pintuan ng sala. Nanatiling nakatingin kay Rafael mula sa distansya ng mga 4 na metro. Walang sinabi. Siya rin ay wala. May isang bagay na hindi kailangang sabihin sa pagitan ng mga taong dumating sa dulo ng isang bagay na bawat isa ay nabuhay sa paraang ganap na magkaiba at sa wakas ay alam na dumating na sa dulo. Lumabas ito. Nanatili si Rafael sa sala ng matagal matapos sumara ang pinto. Ang lungsod ay nagpapatuloy sa labas ng may ganap na kawalang bahala, gaya ng laging ginagawa ng lungsod. Ang kondo ay tahimik ng may kalidad ng katahimikan na mayroon ang mga malalaking espasyo kapag biglang nabawasan ng isang tao. Nanatiling nakaupo sa armchair at nakatingin sa bakanteng sofa sa harap niya. Pagkatapos ay kinuha ang cellphone at tinawagan ang ina. Sinagot nito sa pangalawang ring. Sinabi nitong nagawa na. Nanatiling tahimik ito sandali. Pagkatapos ay sinabing gising siya at kung gusto nitong makipag-usap ay nandoon siya. Sinabi nitong sa ngayon ay hindi muna na kailangan niya ng kaunting katahimikan. Ngunit pupunta siya sa linggo. Sinabi nito na magkakaroon ng kape na may kanela. Sinabi nitong alam niya. At nagbaba ng telepono. Ang mga sumunod na linggo ay may ibang tekstura kaysa sa anumang panahong tinawid ni Rafael noon. Hindi ito ang uri ng paghihirap na natutunan na niyang pamahalaan sa buong buhay propesyonal, ang mahuhula ang paghihirap ng mga hadlang na umiiral sa anumang negosyo at nalulutas sa pamamagitan ng trabaho at oras. Ibang uri ito ng bagay, mas internal, mas tahimik, walang deadline o meeting para sa resulta o sukatan na maaaring ilapat para sukatin ang progreso. Ang kasal ay nabuwag sa isang proseso na ipinaubaya ni Rafael kay Atty. Fernanda at sa isang assistant ng opisina dala ang mga tumpak na tagubilin tungkol sa kung anong dapat ipaalam at sa anong pagkakasunod-sunod. Ang ballroom ay kinansela dala ang penalty na nakasaad sa kontrata.
Ang shop ng bulaklak, ang event coordinator, ang photographer. Ang mga imbitasyon na hindi pa naipapadala ay itinapon. Ang gown sa atelier sa Milan ay isang mas maselang punto dahil mayroon ng paunang bayad, ngunit inayos na rin yon ng abogado. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi logistics. Ito ay ang mga tao. Ang mga ninong at ninang ang unang nakalam dahil sila ang pinakamalapit at dahil hindi patas na hayaan silang matuklasan sa pamamagitan ng mga tsismis na tiyak na lilitaw. Ginawa ni Rafael ang mga tawag na yon ng personal, isa-isa, nang may kaiklian ng isang taong hindi handa para sa pagpapaliwanag ngunit handa para sa mahalaga. Sinabing hindi na mangyayari ang kasal, na ito ay desisyong nagawa na maayos siya, na nagpapasalamat sa presensya ng bawat isa sa buhay niya anuman yon. Hindi sinabi kung bakit. Hindi kinakailangan at bukod doon ay hindi impormasyong kailangang malayang kumalat. Ang mga kasosyo sa kumpanya ay nalaman sa pamamagitan ng isang maikling komunikasyon na isinulat ni Rafael ng personal, tuyo at propesyonal, na nagpapaalam sa pagbuwag ng engagement at inuulit na wala itong anumang implikasyon sa takbo ng kumpanya o sa mga desisyong corporate na kasalukuyang ginagawa. Ang pamilya ni Isabela, na nakilala ni Rafael sa ilang hapunan sa loob ng 19 na buwan at napanatili ang isang maayos na relasyon, ay hindi nakatanggap ng direktang pakikipag-ugnayan mula sa kanya. Mayroong limitasyon kung hanggang saan ang responsibilidad ni Rafael, at inisip na niya yon nang may sapat na ingat para malaman kung nasaan ang limitasyong iyon. Ang mga reaksyon ay dumating sa iba't ibang anyo. Si Marcos, na siyang pinakamatandang kasosyo sa kumpanya, at nakasama na ni Rafael sa loob ng higit sa 15 taon, ay sumulpot sa opisina isang hapon ng walang pasabi. Naupo sa armchair sa harap ng mesa nang may pagiging natural ng isang taong may pahintulot na gawin yon, at nanatili doon sandali nang walang sinasabi. Pagkatapos ay sinabing hindi niya kailangang malaman ang nangyari. Sinabing nandoon siya at kung kailangan ni Rafael ng anuman ay magsabi lang. Sabi ni Rafael salamat ng may kaiklian na pinahihintulutan ng mga totoong sitwasyon kapag ang mga malalaking salita ay hindi na kailangan. Si Felipe, na kaibigan mula pa noong college at nakilala si Isabela ng higit pa sa kahit sino sa malapit na bilog, ay nagpadala ng message sa WhatsApp na nagsasabing, "Alam kong ayos ka at alam kong mananatili kang ayos." Wala na. Ito ang eksaktong kailangang marinig ni Rafael, at hindi niya nalaman na kailangan niya hanggang sa mabasa yon. Mayroon din namang mga reaksyong hindi gaanong komportable. Mga kakilala na tumatawag dala ang mga tanong na nagbabalat kayong pag-aalala. Mga tao sa social circle na nagpapadala ng mga message nang may partikular na kalidad ng interes na hindi ganap na pakikiramay. Ang mundong sosyal ng isang lungsod na gaya ng Maynila ay may maikling memorya para sa mga kwento ng iba, ngunit may mahabang interes sa mga detalye habang bago pa ang mga ito. At natutunan na ni Rafael na pamahalaan iyon ng may parehong kahusayan na pinamamahalaan ang iba pang aspeto ng buhay na laging bahagyang nakikita ng mga taong hindi niya pinili. Ang galit ay dumating at umalis. Hindi ito ang galit na kailangan ng manonood. Mas internal ito, may partikular na kalidad ng isang proseso na kailangang mangyari sa sarili nitong oras nang hindi minamadali ng kalooban. May mga araw na nagagawa niyang pumunta sa trabaho at tumawid sa 10 oras ng mga meeting at desisyon at tawag nang hindi iyon lumilitaw kahit isang beses sa ibabaw. May ibang mga araw na lumilitaw ito sa umaga, bago pa man siya bumangon sa kama, nang may lakas ng isang bagay na hindi pa tapos maproseso. Isang hapon ng linggo, 3 linggo pagkatapos, pumunta siya sa kondo sa Makati. Ang ina ay gumawa ng sinigang dahil alam nito na iyon ang kailangan niya kapag kailangan niya ng isang bagay na sabay na simple at totoo. Nandoon ang kape na may kanela na handa na pagdating niya. Nandoon ang mesa sa kusina dala ang mga marka ng mga taon ng pagkain at usapan. Kumain sila ng kakaunti ang usapan, na siyang paraan na natutunan nilang dalawa na umiiral kapag ang isa sa kanila ay nasa isang panahong hindi kailangan ng tuloy-tuloy na salita, kundi kailangan ng presensya. Natutunan na ito ni Lourdes mula pa noong teenager siya at pinino sa loob ng mga sumunod na dekada, na ang pagiging kasama ng hindi pinupunan ang katahimikan ng mga hindi kinakailangang bagay ay isang anyo ng respeto na kakaunti lamang ang taong may pasensya na yalo. Pagkatapos ng tanghalian, naghugas sila ng mga plato ng magkasama gaya ng lagi nilang ginagawa. Si Rafael ang naghuhugas at siya ang nagpapatuyo dahil ganoon na mula pa noong may taas na ito para maabot ang lababo. Pagkatapos ay pumunta sila sa sala dala ang kape.
Rafael ang nagsabi ng bagay na nabubuo na sa loob niya sa loob ng mga linggo nang hindi pa niya alam ng ganap kung ano ito, sa paraan na ang mga pinakamahalagang pangunawa ay matagal bago maayos sa mga salita. Sinabi nitong iniisip niya ang tungkol sa kung anong namana niya rito. Hindi ang mga material na bagay, sinabi nito, na sa anumang paraan ay hindi mahalaga para sa puntong gusto nitong gawin. Nagsasalita siya tungkol sa ibang bagay. Namana niya, sa paraang hindi niya maipaliwanag ng ganap, ang kakayahang makinig sa kung anong sinasabi ng mga sitwasyon, bago pa man nila sabihin ng malakas. Ang mamasid ng walang pagmamadali. Ang magtiwala sa kung anong kinokolekta ng atensyon sa paglipas ng panahon, kahit hindi pa posibleng pangalanan ng tumpak ang nakolekta. Namana niya ang partikular na pasensya ng isang taong nauunawaan na ang mga mahahalagang katotohanan ay hindi dumarating ng harapan, dumarating ng patagilid, sa anggulong hindi tinitingnan. Sa isang sandaling tila nagkataon lamang ngunit sa katotohanan ay ang tanging posibleng sandali. Namana niya, sinabi nito pagkatapos ng isang pause, ang kakayahang kumilos mula sa pangunawang iyon kapag dumating na ang tamang sandali. Nang walang pagmamadali na sumisira sa ebidensya. Nang walang maagang katiyakan na bumabaluktot sa kung anong hindi pa buo. Gamit ang katatagan ng isang taong nakaipon na ng sapat para malaman na ang naipon ay totoo. Nanatiling nakikinig si Lourdes na ang mga mata ay nasa kanya. Sinabi nitong hindi niya nagawang makita iyon dito noong lumalaki siya, na mahirap makita ang mga katangian ng mga ina kapag nasa loob ka ng buhay na binuo nila sa paligid ng mga anak. Dahil ang buhay na iyon ay tila simpleng paraan lamang kung paano ang mga bagay at hindi resulta ng isang patuloy at inuulit na pagpili. Na kinailangan niyang makita ang berdeng apron na iyon na nakatupi sa ibabaw ng counter ng isang kapehan para maunawaan ang laki ng isang bagay na nasa harap na niya sa buong buhay niya. Sinabi nitong ang pinakamalaking ari-arian na mayroon siya ay wala sa anumang bank account. Wala sa penthouse sa GEC o sa mga proyekto ng kumpanya o sa alinman sa mga asset na binuo niya sa loob ng 18 taon gamit ang determinasyong tinatawag ng mga tao sa paligid na talento at sa katotohanan ay simple lamang na pagtanggi na huminto kapag nagiging mahirap. Iyon ay siya. Iyon ay ang ginawa nito para sa kanya hindi lamang sa mga linggong iyon ng berdeng apron, kundi sa lahat ng mga linggo bago ang mga iyon at sa lahat ng darating pa pagkatapos. Ang patuloy na presensya ng isang taong natuto sa buhay na mahirap at walang shortcut kung ano ang tunay na mahalaga at nakahanap ng paraan para maipasa iyon na hindi sa pamamagitan ng salitang sinabi kundi sa pamamagitan ng halimbawang isinabuhay. Nanatiling tahimik si Lourdes sandali. Pagkatapos ay sinabi nito, gamit ang matatag at direktang boses na ginagamit niya para sa mga katotohanang hindi kailangan ng palamuti na naunawaan na nito. Na hindi nito alam ng tumpak kung kailan nito naunawaan iyon, kung bago o pagkatapos ng lahat ng nangyari, ngunit naunawaan na nito. At na ito ay sapat na. Ang Maynila ay nagpapatuloy sa labas dala ang lahat ng pagiging komplikado nito, at ang patuloy na ingay at ang mga ilaw na hindi namamatay ng ganap kahit madaling araw. Ang puno sa parke na isang kanto at kalahati ang layo ay may mga saang hubad ng dulo ng tag-init, ngunit dala ang katatagan ng katawan na nangangako ng bagong dahon kapag nagbago muli ang panahon. Ang kape na may kanela ay lumalamig na sa mga tasa na wala pa sa kanilang dalawa ang nagbabalik sa kusina. Hapon noon ng linggo sa Makati. At ito ay sapat na. Mga minamahal na tagapakinig at mambabasa, kung ang kwento ni Lourdes at Rafael ay dumating sa inyong mga puso gaya ng pagdating nito sa amin habang binubuo namin ito, alam niyo na ang mga pinakamagandang kwento ay ang mga nananatili lampas sa dulo nito. Ang tahimik na katapangan ng isang inang nagsuot ng berdeng apron para protektahan ang anak na hindi niya kailanman hininto ang tingnan bilang ang batang hinawakan niya sa kamay sa isang ifi sa Maynila ilang dekada na ang nakalilipas. Ang dignidad ng isang lalaking natuto, sa pinakamahirap na paraan, na ang tunay na kayamanan ay walang record sa gobyerno. Ang mga kwentong ito ay umiiral sa bawat lungsod ng bansang ito, sa mga kapehan at sa mga parke, at sa mga kusina ng kondo na amoy kape na may kanela sa mga umaga ng linggo. Naghanda kami ng isang espesyal na seleksyon ng mga kwento na may parehong emosyon at parehong katotohanan gaya nito. Mahahanap niyo ito sa pamamagitan ng pag-click sa link sa tabi ng kwentong ito ngayon. Kung ang naratibong ito ay nagpagalaw sa inyo, iwanan ang like at mag-subscribe sa channel dahil araw-araw ay nagdadala kami ng mga kwentong sumusuri sa kung anong pinakatotoo at pinakamaganda sa buhay ng tao.
At sa mga comment, sabihin sa amin, nagkaroon ka na ba sa buhay ng isang taong nagsuot ng berdeng apron para sa iyo nang hindi mo nalalaman? Naghihintay kami sa inyo sa mga susunod na kabanata ng paglalakbay na ito na nagsisimula pa lamang. Wakas ng kwento.